Bride ako, Okay. halimbawa, bride. Tapos, kukunin kita yung serbisyo mo. So, ano yung package nyo? Meron ba kayong package na ceremony lang? Ayun, Meron ba ceremony. package na reception? Hindi, kasi binubuksan din yun. Entrance siya ng couple eh. Di ba? Tapos, Meron din ba yun? may ganun, oo. Magkano? Tapos, Magkano yung package? Yung basic package? well, may secretary kami ron eh. Yung secretary Oo, kayo. hindi ko, Hindi, wala. So, hindi namin alam. So, passion lang sa'yo, wala kang passion pakialam lang, sa oo, ano, wala kang oo, pakialam sa wala pera. pakialam. Oo. Si Dax din, gano'n. Si Ganun, Dax, passion lang. Passion lang talaga. Pero mga rough, magkano yung tingin mo? Nasa 100? 150. 150. Sobrang mura naman Kalahating nun. pintuan pala bubuksan namin, ha? 150. Oo, kalahati. So, kung gusto mong full, 300 yun. 300. Tapos, ang crew meal namin, buffet. Sa buffet kayo? Buffet, oo. Buffet siya. Sulit na rin. Sulit, oh. Sulit na rin. Murang-mura. Tiga bukas lang, oo. Oo. Ganun. Pero paano yan? Pagkabukas nyo, wala na yun. Wala na, exit na. Exit na kami. Another event na naman yan. Another event. Nakakailang kayo minsan sa isang araw? Dami. Fully book nga eh. Fully book? Fully book. Ganda negosyo. So ngayon, open kami sa mag-train. Nagtitrain kayo? nagtitrain. Kasi kailangan gusto nyo ng mga second team, third team na gano'n. Or pwede naman din maging, eventually, maging partner. Partner. So, yung ganda. Dollars yan. Puta na yan. Ayun, si Michael De La Cruz, pasali po sa door opener. So, Michael, kailangan mag-train. Siguro, yun nga, magsisimula ka muna sa San Agustin. si ano yan? Taya Films. Taya Films. Taya Films, si Mike. Si Michelle, yan. Santillas. Pa-shoutout po. Si Michelle, iba Michelle, to. iba yan. Anong racket ni Michelle naman ngayon? Si Michelle, wala tong racket, pero ang hobbies na ito mag-send ng star. Talaga? Send ng star. Yun. Pala. Solid. 114 watts. Okay. Pucha. Baka pwede na tayo magsimula para makakain na tayo ng steak. Oo nga, no? Sige. Eto, Paps. So, start tayo. Siyempre, yung pinaka-basic question. Paano nagsimula ang J. Consolacion Films? Okay. Filmmaker pala. Well, okay. First, shout out muna kay Tito Bert first. Si Tito Bert, Tita Bing. Parents ng Nicolas brother. So sila yung mga reason kung bakit nagkaroon ng tulay para mapunta ako rito sa industry. And yun. And then sa inyo, barkada kong Gono Boys, Ian Cruz, yan sa Marby. Si Marby, siya yung nagturo sa akin ng editing. So siya yung reason kung bakit natuto ko. So that time kasi student ako ng nursing student ako. Nursing sa Antipolo yan, di ba? Antipolo. So ngayon kailangan ko ng another racket para doon. So every Saturday, Sunday naman sumasama naman ako sa mga Nicolas sometimes. So even sa atin mga ano trabaho mo doon Tito Bert? First, yun, cable man. Lightman kung tawag doon eh. Ngayon, PA assistant, cable man or lightman. So, ang nakakatawa rito, tawag dito, si Tito Bert, magpa-call time yan ahead of time, parang mayari 4 a.m. So, yung 4 a.m. pala, 8 a.m. yan. Pero nakakatawa rito, dadating talaga ako, 3:30 a.m. 3:30 a.m. So, mas maaga ako sa call time. Maghihintay sa studio nila. So, hindi, diretso na ako sa bahay. Diretso so, sa bahay. minsan natulog muna rin ako sa kanila. Ilang taong ka nun? College? So, way back, hindi, siguro 16. 16? 15, 16. Bata. So, parang, doon nag-start ng lahat. Parang, noong time na yun, hindi ko pa alam yung ibig sabihin kung gaano kalawak yung pagiging professional. Natutuwa ako, parang biglang biyabanggit sa Tito Bert. Yan, sige, professional. 4 a.m. ko kinoltan, 3:30 nandiyan na. Tapos aalis kami 8 a.m. So, parang gano'n. So, grabe, 4 hours? So, pero, tumatatak sa isip ko. Tapos, ganun pala ang pagiging, siyempre, bata ako, teenager ako. So, hindi ko alam na train ka na, inahanda ka na. natitrain na pala ako unti-unti. Even sometimes yung experience ko rin na dahil binata ako that time, tapos feeling ko, kailangan malinis lagi. Forma, parang gano'n. So, every time sumasama ako, gusto ko malinis. So, one time, ang dumi-dumi ng kable, parang pinapalupot ko siya sa katawan ko. So, nadudumihan yung damit ko. So, ginawa ko, nilinis ko siya. Yung kable? So, yung kable. Nilinis ko siya na walang utos. So, sabi ni Tito Bert,
Ayan, ganyan ang professional. May initiative, hindi kailangan utusan. So alam mo yun, time na yun, nakagawa na naman ako ng isang bagay na pagiging parang unknowingly na parang step ko na. Pero ang intention ko ng time na yon is ayoko lang madumihan. Ayoko madumihan. Kasi syempre nga naman, nagsushoot ka eh. Tapos pagkatanggal mo ng kable mo sa katawan mo, putyan, dumi. Tama so, ayun, dun mga nag-start lang. Tapos hanggang sa bandang huli na parang kailangan kong matuto ng mag-step up pa. Tapos, sometimes natututo na ako mag-video, pero hindi pa rin ako halos nabibitawan ng time na yon. Kasi kayo ni Ian, halos ang mes na priority kasi kayo yung mes may time. And ako kasi nag-aaral ako ng time na yun. Tapos working student din ako. Parang every Saturday, Sunday lang akong available. Pero parang nauna lang kami niyan sa'yo ng 1-2 taon lang yata. Oo, diba? Mga ganon. Pero yun nga, yung mga pagkakataon na yun, tapos hanggang sa nagkaroon ka ng isang editing, tapos naging 2 yun, tapos nagkaroon ng chance na ano pa to? Ito pa yung time na meet rocks, saka Canopus. Mga ganyan, Kasi pag wala ka nung capture card na yun, putya, hindi ka makapag-edit talaga. Sobrang expensive. And syempre, ang Nicolas noong time na yun, meron silang isang unit. Yung kay Bob, si Bob pa nakaupo. Tapos pag tulog si Bob, doon lang papasok sila Rupert o sila Romel. Parang ganun. So, syempre nakakahiya na sumingit pa ako, parang gano'n. So, yung pagkakataon na yun, parang blessing sobra sa akin. Tapos, yan na. Unknowingly, After mag-Nicolas, so, syempre, nandun pa tayo sa era nun na bayan-bayan lang yung shoot eh. Diba? Tapos, natuto ka mag-edit. After nun, saan ka napunta? Ayun. Ito nakakatawa, no? Parang, nung time na yon meron tayo isang kaibigan, si Kuya Obet. Tata Obet. So, nung time na yon nag-edit na ako sa'yo, pero hindi ako nakapagpaalam. Isa pa to. Hindi ako nakapagpaalam na maayos. Feeling ko, nung time na yun, okay naman kasi kaibigan ka, best friend kita. Parang feeling ko kung aalis man ako, parang maintindihan. And then at that time, parang usapan na namin ni Kuya Obet, sige, ako bahala. So, parang ako sa akin, parang nung sitwasyon, parang okay lang. Hindi ako nagpaalam, umalis ako. Tapos, yun, nag-edit ako sa kanya. Tapos, nakakatawa na ito yung hindi ko alam kung maalala ko. Tapos bumalik ako sa'yo na para bang bigla na natin napag-usapan at ka bumalik. And sometimes na parang may part doon na hindi ko masyado maintindihan. Pero yun nga, parang sobrang foul nung ginawa ko. Tapos, hindi ko rin maintindihan. Pero yun nga, bandang huli, naintindihan ko, na-gets ko na sobrang sablay. Na parang umalis na lang ako bigla. Tapos, pero yun, buti na lang, intact yung relationship. So, mas lamang yung relationship. Parang blood thicker than water. So, yan, sobrang mali yung ginawa ko yung pagkakataon na yan. And, yun, tapos after nun, syempre, parang nahihiya na rin naman ako bumalik. And then, yung mga advices natin is continuous naman. Every time nagkakaroon tayo ng mga inuman session. So, ngayon, nag-apply ako sa iba. So, dumating yung time na nag-apply ako sa isang studio. Kay Rica Port pa yan, ba? Shine Photography. Shine, Ang dami. So, parang ang dami kong, may mga mga bridal pair na namimigay ng mga flyers, CD, tapos kukontakin ko yun, plan line. So, sir, ba kailangan nyo ng editor, ganyan. Actually, parang tayong lahat dumaan sa ganyan eh. Di ba? Yung pupunta tayo ng bridal fair, tapos mag-ano tayo, mag-scout tayo doon ng mga potential na pwede nating pag-editan. Yan, yung sila Jason, sila Trilogy, yan pa yung mga nandiyan, Imacron, sila Joel Salindo, yan pa yung mga nandiyan eh, nasa top eh, di ba? So, ganun yung ginagawa natin nun. Tapos, nag-nice print ka, di ba? Way back 2000, not sure kung 7 yata i-start 2007. na. Actually, dami ko pang dami kong in-applyan pa. Even nag-apply ako sa Nice Print, tapos sakto na-hire nila ako. Pero even nasa Nice Print ako time na yon, ang dami ko pang schedule sa iba-iba. Ralph Alejandrino, si Ralph, si John Prado, so mga ganun. So umiikot ako ron. Tapos nagkataon lang na Nice Print ang bibigay sa akin ng maraming schedule. So yun. And then, yun, malaking bagay din napunta ako sa Nice Print. Siyempre, isa sa mga naging training ground ko rin is yung mas lumalawak yung ideas, inputs ko. Kasi si Nice Print starting pa rin, pero marami ng kliyente. Di ba? And parang that time, yun nga, nagiging team leader ako na isang event. Ayun yung pinakamaganda, masarap sa isang studio eh. Yung maging team leader ka. So medyo
Hindi naman boss, medyo may say ka Sobra, oo. doon sa mga nakaano sa'yo. Sobrang appreciate ko yun, mga part na yun, yung mga times na yun. Parang, sometimes parang sabi ko nga secondary na lang siguro yung income ng time na yun, yung mga schedule. Pero yung first doon is yung parang na-develop ako as a whole. Iba yun, yung binigay sa akin na nice print time na yun. So, kaya nung after ko, Ilang years ka sa nice print? 4 years, yung tagal, 4 sobrang ang daming ganap. Batak na batak ka doon. Oo, ang daming ganap. So, parang tawag dito, sometimes yung mga nakukuha kong idea sa inyo nila, yung kunyari, tatambay tayo sa house nila, Bob. O yun, may mga session natin, kunyari, kinukunan yung mga ring, mga ganon, di ba? Habang nasa tubig. Habang nasa tubig, sinushoot natin, tapos nilalagyan natin ng Yossi, buga ng Yossi. Yan, so, yung mga ganong mga siya sa ideas, parang inaaral muna bago i-apply doon sa mismong wedding, bago mag-isip Even lighting, lahat ng ganyan. Even yung pagla-glide. Sometimes yung mga glide yan, pinapractice talaga natin yung parang may mga session na gano'n. Tsaka yung brainstorming natin nun, iba Iba abutin tayo alas 5 ng umaga para lang mag-uusap kung anong magandang concept Di ba? Tapos tsaka i-apply dun sa mismo wedding. So ngayon, yung mga ganung bagay, sometimes yun nga, nag-brainstorming tayo ron. Tapos itsupera ako kasi bandang huli, lalabas ako sa nice print. Sa nice print ko siya gagawin. So pero yun nga, nakakatuwa ron. Siyempre, even minsan, alam naman natin, alam ninyo na parang, teka lang, may outsider siyempre. Pero yun nga, walang barrier. So even nandoon pa rin ako, parang tuloy pa rin yung planning. Pero yung plano na yon, labas ako, tapos yung plano na yon, i-adapt ko, tapos dadaling ko ngayon doon sa isang studio. Parang, sometimes minsan Paul yun, pero ang good thing na meron sa group na meron tayo, parang, walang barrier yun nga Even nga sometimes yung mga event pagla-glide ko, ang dami ko natutunan kay Actually, Ian. Tsaka hindi yung grupo naman natin, hindi naman madamo talaga Kumbaga parang kahit sino naman videographer or something na magtanong, sasagutin naman natin yan di ba? Ganun naman. Isa pa sa natutunan ko lang, parang that time, marunong na ako mag-glide. Medyo pantay na, balance na, hindi na malog, HD 4000. Hindi pa, glide cam 4000. Glide cam 4,000. Sa si Ian, JJ, pag mag-glide ka, huwag ka masyado malapit sa bride. Baka matakot, parang gano'n. So, alam mo, parang simpleng words lang. Pero, ikaw na mag-i-elaborate. Oo nga. Kasi baka pag masyado malapit ako sa bride, nandun yung time na possible na bigla siyang umismile, magulat siya, or para siyang mailang, ma-conscious siya. So, that time, parang ginamit ko yung 3CCD ba that time? Ginamit ko yung lens ng 3CCD na hindi mo naman kailangan full wide siya. So ikaw ang mag-adjust, ikaw ang lumayo para makuha mo yung, or, di ba, i-24 mo, i-sequence mo. Dali ng buhay natin ng 360D kasi pag nag-zoom ka, autofocus, may image stabilizer. Pero I guess mas madali ngayon. Yung ngayon, kasi dumaan tayo sa manual lens, di ba? Parang sobrang hirap, sobrang limitado. Actually, yung mga shoot natin ng manual dati, sobrang mga blur-blur, mga glide natin, di ba? Pero feeling natin ng time, ang galing-galing ko nung mag-glide. Pero di ba? Pero yun nga, so yung mga ganun kalilit na detalye, parang dapat napapansin mo yun as a videographer. Kasi yun nga, tama ka, kasi hindi naman kayo ganun ka-close ng bride. So, pag lumikit ka, may ilang siya, mawala yung moment. Tsaka, unang-una, isa pa, yung photographer. Diba? Pucha, baka lahat ng shot ng photographer, nandun ka. Diba? May dadagdag ako niyan mamaya. Siguro mamaya. Regarding sige. Okay, after mong mag-nice print, Ayun, actually, nag-decide na ako i-put up yung J Constellation. Anong taon yan? Year 2012. Nagpakasal kami ni Ai sa afternoon. Nagpaalam ako. Which is, yung paalam ko, sobrang formal yun. Formal. Pero syempre, medyo emotional that time. Syempre sa akin, sa part ko, emotional ako kasi parang naging tahanan ko na rin siya. Syempre, parang bumukod na ako sa parents ko. Parang almost 7 years na ako nakabuot sa parents ko noon. Tapos uwi ako sa apartment, ako lang mag-isa. Pero alam mo yun, para bang nakakuha ka ng pangalawang tahanan sa Nice Print office. So sometimes, minsan may shoot ka kinabukasan, susunod na araw, hindi ka na umuwi. Ginagawa mo ng, CR, yung comfort room na Nice Print. Sariling CR mo na, parang gano'n. Doon ka na rin naliligo. So, ganun kalakas yung Nice Print? Nung time na yon. Oo, kasi
Well, hindi ko alam, pero may mga season siguro yan. May pero, nabalitaan nga ako parang wala silang yung hot date Kasi every week is hot date. Question yun hot date? Ano yun? Oo, di ba? Ganun na nice rin hanggang ngayon So, parang yung time na yun, para bang tawag dito, dahil takot ako malate. Kaya ganun ginagawa ko. Actually, even sa ibang studio naman before, parang may mga sometimes na misman, may na-experience ako. Lumabas ako dati sa Imacron. So dahil takot ako malate at hindi ko masyadong kabisado yung papuntang EDSA, tas commuters lang ako, ginawa ko talagang nag-commute ako na maaga. Parang kinall time ako 7 a.m. Mga 4:30 a.m. or 4, around 4. Nandun na ako. Nandun ka na. Oo. So parang ganun ako pagdating sa call time. Call time. Kasi doon ka makikita kung professional ka ba o hindi. Very specific ako pagdating sa ganun. So, yun, dahil doon, yun nga, parang nagiging second house ko na yung mga studio. Yun. Nung nagsimula ka ng J Consolacion Films, marami ka na ba kagad kliyente o kailan masasabi mo na, kasi for sure, nung nagsimula ka ng J Consolacion, nagpi-freelance ka pa rin nun sa iba Di ba? Nag-shoot ka pa sa Cineworks, di ba? Nung time na yun, tapos nag-shoot ka rin sa ibang studio. Kasi nga, hindi pa ganun kalakas 2013, 2014. So, anong year mo naramdaman hindi na ako magpi-freelance? Okay na yung studio. Sobrang blessing ko nung time na yun. Siguro dahil konti pa lang yung studio nung time na yun, panahon na yun. So, parang may amat na para bang lumabas ako kay Boss Jason, kay Sir Jason. So, may mga times na binibigyan niya ako schedule. Tapos yun, lumabas din ako sa Cineworks nun. So, malaking opportunity para sa akin yun. Tapos, maraming tumulong Tapos nakakatuwa nun na para bang dahil yung circle of friends ko sobrang siguro natitiwala sa akin. Tapos, ayun, even Bob. Actually, may kwento ako na isa na first client ko, lumipad ako sa Boracay kagad. So, sobrang big wedding. Ang kasama ko, imagine naman, ang kasama ko, Oli Ruiz kagad. First wedding ko. Ayun, which is bigay ni Bob Nicolas yun. Tapos, yung time na yun, habang nagka-present ako ng videos ko sa client, sobrang wala pa akong masyadong equipment that time. So, Asus laptop ko. Tapos, kailangan mo siyang i-charge habang nagka-present ka. Nung time na yun, nabunot sa saksakan sa Starbucks Coffee kami, naalala ko dyan sa Green Meadows. So, ngayon, nabunot siya. Tapos, alam mo yun, nag-shutdown yung laptop. Tapos, sobrang hiya ako. And then, buti na lang, good thing sabi ng client, hindi, nagtitiwala ako. Kasi, ni-repair ka na gano'n. So, yun. Kaya yung big deal sa akin yung repair. Once na ni-repair ka... Kasi hindi mo pwede sirain yun. Oo. Pag ni-repair ka, thankful ka dapat. Kasi unang-una, pag sablay ka, hindi lang ikaw yung masisira. Pati yung nag-refer sa'yo, di ba? Yun. Ayun yung bagay na parang sobrang pressure sa akin. Para bang, sabi ko, hindi ko dapat galingan ko. Kasi, hindi ko dapat patunayan na magaling ako. Dapat patunayan ko na magaling yung nag-repair. Totoo. Parang gano'n. So, anong year? 2012 yun. Tapos, 2012 din yun. Pero yun nga. Pero before nun, after nung wedding nun, meron na ako mga na-schedule pa. Para may mga iba na, especially yun nga, may naging barkada ako ni June Garcia. Tapos yung barkada si namin, si Boss Sammy. Nagpalit ako si Daddy June, nagpapadala rin ng stars yun Oo, nandiyan ba si Boss June? Yun, nagpapadala na yun. So, ayun, si Robert. So ngayon, meron siya lang isang barkada, si Boss Sammy, tiga INC. So, binigyan ako ng isang client taga INC. Tapos may time na puro INC yung shot mo Ministro yun. Sobrang solid kasi even yung family Manalo, nandoon lahat. So, parang sa akin, sobrang blessing nun, time na yun. Sabi ko, tapos sunod-sunod, puro INC yun. Sa buong taon na yun halos. Pagkakamali nila, member ako ng INC. So, na-stop lang yun kasi dahil sa sentro ako nun na-stop lang yun, nagkaroon ng para bang rules and regulation na hindi na pwedeng mag-shoot outsider para mayroon na silang sariling videographer, photographer. So, syempre, lahat ng mga kinakasal doon. So, nagbabakot na sa mga gusto nilang, even gustong-gusto nila. Dahil nagkaroon ng mga issue. So, So, mga ilang taon yan? Well, ang bilis Parang pag 2012. A year? Parang 2012? Yung mismo 2012, February kami kinasal ni Aiza. So, mga 2014, di ka na nag-freelance? Oo, even 13 hindi na. 2012 lang. Parang 2012. Kung startup studio ka, di ba startup studio ka noong 2012, ano yung marketing na ginawa mo para magkaroon ka kagad ng kliyente?
Sumayaw ako ng budos nun eh. Budots. Ikaw may budots na ba nun? Hindi, nag-bridal fair ka ba nun? Nagmamagazine. Di ba? Yun ang ano dati eh. Okay. Bridal fair, magazine. Di ba? Hindi, tawag dito, nung time na yon parang bridal fair. Yun, even yung, kunyari, labas kami noon eh. Talaga na doon kami ni Aiza na para bang higpit sinturong kami nung time na yon. Kasi bagong kasal kami, may mga bagay na para bang may kailangan kami priority, pero priority talaga namin. Parang sobrang baon kami sa credit card ng mga panahon. Kailangan natin kumpletuhin yung mga lente, ganyan-ganyan. Tapos, konti ang shoot that time, syempre. Pero, ako nun, parang... Very positive ka? Oo, positive ako nun. Kasi alam ko may mga upcoming booking, mga ganyan. So, yung bridal fair, magkano ang puhunan that time para bang kailangan mo ng 100,000? 15-20 yung fee eh. Tapos, plus booth mo pa. Booth, plus flyers, plus CD. Di ba? Siyempre, yung tao pa na magbabantay doon pag may shoot ka. Kasi weekend yan eh. So, yung mga ganun. So, feeling ko yata nung unang booth namin, dahil wala naman akong ganun ka-wedding, parang kami pa rin nagbantay ng time na yun. So, nung time na yun, para bang suntok sa ban yung bridal fair, parang sobrang kaba. Parang unang bridal fair ko yata, may 2 lang ako na-book. Not bad. Kasi, not bad, Kasi yung 2 mabubuk mo na yun, bayad na yung bridal fair mo nun. Di ba? Oo. Pero nung time na yun, syempre, para bang may mga part na parang nalulungkot ka. Parang gano'n. Syempre, parang nung time na yun, parang nagbibilang ka ng income ninyo. Okay, bumalik tayo na, pero paano kaya yung kailangan may sobre eh. Para may ipon. Para may ipon or kailangan may gagastos ka araw-araw eh. Parang gano'n. So, pero yun nga, parang ang daming tawanan na coordinator. So, nung time na yon, hindi ko parang naasahan ko yung bridal fair, syempre. Pero parang secondary lang siya. Pero bigla na lang bumuhos yung alam mo yun, yung parang tiwala ng co-supplier. And sila yung nagbigay sa akin. Yun, kaya the reason kung bakit nandito ako, yun nga, dahil sa tiwala ng mga co-supplier. Tsaka yung network mo rin kasi, di ba? Kasi from knowing Nice Print, ang dami yung nakakasama noon that time. Well, oo, isa pa yan. Good thing na nakikilala ako ng mga iba na, Jen, nagsolo ka na pala, ganyan. Tapos, may mga bagay na para bang, hindi ko naman din, parang hindi naman siguro parang nasusulot. Kasi siguro iba naman yung taste. That time kasi parang pinipilit ko na magpakilala ng iba. Nilalayo ko na yung bagay na kung ano yung ginagawa ko. So, nung nagsimula ka, storytelling na talaga? Hindi. Ayun, nakakatuwa rito, no, yung kikwento ko lang, yung J Constellation Event Filmmaker. Bago yung J Constellation Event Filmmaker, parang way back 2009, nasa abroad si Aiza noong time na yon. Nagpa-register ako ng DTI. Tapos ang ginawa ko rin J Constellation Film. Tapos nung dumating si Aiza, nung kinasal lang kami, sabi ko, hindi, siseryosohin ko na to. Yung pala, may nakaregister na J Constellation Film. So sabi ko, nung kami na ni Aiza, siseryosohin ko na to, talaga wala na tayong studio. So punta kami sa DTI, tapos J Constellation Film po yung namin. So hindi kami tinanggap kasi nga, meron ng existing. Sabi ko, kaso magbabayad ka ng penalty. Sabi ko, hindi pwede, wala nga tayong pera eh. Parang ganun eh. So ngayon, inano namin yun, close namin siya as bankrupt, parang ganyan-ganyan. Tapos ngayon, anong gagawin natin? J Constellation Event Filmmaker na lang, para lang magkaroon ng existing. Pero noong time na yon, ang nakakatuwa rito, yung J Constellation Event Filmmaker, sobrang baduy na baduy ako. Sabi ko, para lang meron, no? Kasi parang para sa akin, mas masarap yung tunog na film eh. Kasi para bang, yun nga, Ian Cruz film, Bob Nicolas film, parang production, parang ansosyal, parang pro. Pag event filmmaker, parang hindi unrecognized eh. Saan ba to event? Debut? Parang yun nga eh, parang nung nilabas mo yun, parang ikaw lang yung ganun eh. Na event filmmaker. No? Pero yun yung reason nun. Pero nakakatawa rito, sabi ko nga, etong unknowingly na, lately na lang. So, maya balik tayo kung paano ako nag-start. So, etong lately na lang, mga way back 2017-18, yung halos nagagawa ko na yung gusto ko. Tapos, nung time na yun kasi, doon nagsimula ang lahat eh. Nagre-research na ako. Sabi ko, ano ba ibig? Before kasi may nagsabi sa akin, sa encyclopedia, wala namang videographer na term eh. Is photography talaga. So, wala talaga sa encyclopedia. Ngayon, pag nag-google ka, mayroon ng videography. Meron na. Dati wala. Parang lumabas lang yan, parang 2018, 2017, wala talagang term na videography. So, photography. Para bang ang videography, moving still, parang ganun siya. So, lahat ng mga rules ng videography, manggagaling talaga sa photography. So, parang ganun. So, ngayon, nung sinerge ko ngayon naman, yung event filmmaker, yung wedding, that time, yun nga, wedding. Doon na nagkaroon ng realization. Sinerge ko sa Google, what is wedding?
nakalagay doon is one of, hindi ko alam yung saktong words, pero one of the great moment ng two person na nagmamahalan. Parang ganyan. Tapos sinerge ko rin, what is event? Parang gusto ko lang hanapin kung nasan yung event filmmaker. What is event? Event sa one of the gathering na nagaganap sa family, friends, ganyan. So, yun ang ibig sabihin ng event. Tapos, yung sinerge ko naman, event videographer, lumabas din. Event videographer is considering parang nagdo-document siya ng mga ng lahat ng gathering. So, parang doon ko nagkaroon ako ng realization na para bang doon na nag-start na parang, teka lang, marami akong ginagawa na hindi ko nado-document yung gathering. Para mas pina-priority ko yung word of money shots. Pagbabalikan natin money shots, uy, wow, si Bride, napatalon mo. Parang gano'n. Yes. Uy, si Bride, gano'n yung word of money shots. Pero eventually, pag nagiging matured ka na sa industry, ang money shots sa atin is moment na hindi na talaga mababalik. Kasi dun nga, realization ko, yung kunyari, ipag-glamour ko si Bride, kaya ko siyang ulitin kahit araw-araw. Araw-araw, everyday, kahit hindi siya Bride nung araw na yon, kaya mo siyang gawin. Pero yung one time na may glamour na lang, dumating yung isang best man niya na na-surprise siya, niyakap niya, hindi na maulit yon. Hindi mo pwede, sir, take 2, labas ka uli, o ganyan. So nandoon, nagkakaroon ng panibago sa isip ko na parang, teka lang, binabago ko lahat. Parang gano'n. So ngayon, doon nagsimula na para bang sobrang proud na ako. Jay Consolacion, event filmmaker. Ako na to. So ngayon, nung time na kung babalikan ko yung simula, Jay Consolacion, event filmmaker, medyo nandidiri ako Pero ngayon sobrang proud ako. Jay Consolacion. Maganda naman yung ano mo. Event filmmaker. I'm siguro proud, parang baka naiilang ka lang kasi ikaw lang yung ganon. Oo, nung time na yun. At nung time na yun, syempre, yun nga, sabi ko, hindi ko talaga alam ibig sabihin nun. Ginawa ko lang siya para lang ma-secure yung, para lang mag-exist na yung sa DTI natin, ganyan-ganyan, permit natin. Pero yun nga kasi, ang galing mo kasi parang ako kasi bro, ang nakaregister sa DTI namin is CinemaWorks by Merwin Cerda. Pangalan ng asawa ko yun. Pero ang ginagamit namin sa logo, sa lahat is CinemaWorks Art Film. So, pwede mo ibahin naman pwede naman talaga. Pwede man naman ibahin. Pero yung resibo mo, yung ano yung nasa DTI. DTI, di ba? So, yun. Tapos, kwento mo bro, ano ba yung style ng Jay Consolacion? Yun, going back. Sabi ko nga, going back dun sa Google, via Google na para bang what is event videographer. So, it's candid, covering the gathering, important gathering. So, doon ko na-realize na, teka lang, ano tayo, para bago tayo pumunta sa ganun. Kahit pinakamagaling na chef, pag pinakamagaling na chef sa buong mundo, pag pinagluto mo yan ng sinigang, yan, at kulang ang sampalok, hindi maglalasang sinigang parang ganun. So, ang realization dyan is yung para bang, even ikaw yung pinakamagaling na storytelling, kaya yung way of shooting niya, bibigay sa'yo materyales, is hindi pang ganong style. So, obviously, hindi lalabas. So, ngayon, para bang, secondary yung editing ko, para nandiyan na siya. Pero yun nga, mas inuna ko yung way of shooting. Yung way of shooting... Ano ba yung way of shooting ng Jay Consolacion? Ayun, more on anticipating, parang ganun. Yung anticipating, more on kailangan mas oriented ka sa wedding. Mas alam mo na naiintindihan mo ang wedding. Kasi sometimes, minsan maraming videographer dito, hindi naman talaga naiintindihan ang wedding. So, para mapalabas mo yung emotion, mapalabas mo. Sometimes, hindi naman porket walang emotion kasi hindi umiyak, hindi. Hindi ganun ang basehan ng emotion. Even hindi ka umiiyak, emotion yan. Even tumatawa, emotion yan. Different kind of emotion. So sometimes ang dasya nila, pag umiyak, emotional yan, emotion yan. Hindi ganun yun. Hindi mo kailangan paiyakin ng todo or ganyan, pilitin mo kung hindi naman talaga iiyak. Sometimes nakabase ka lang kung ano yung whatever happens, kung ano yung nakikita mo sa mukha niya, is emotion yun. So, alam mo lang kung paano di-distance, alam mo naiintindihan mo kung ano yung emotion. So, ayun ang hindi naiintindihan ng mga videographer. So, like ko sinasabi nga, ganito, dapat naiintindihan mo wedding. So, ngayon, ang way of shooting ko, kailangan maramdaman nila yung wedding. Sabi ko nga, isang sample na pinakasimple siguro during wedding preps. Kunyari, nagbabasa yung bride, nagsusulat ng wedding boss yung bride. Madalas,
madalas ano to eh. Marami ako na-encounter yung photographer sometimes. Mga photographer, ang dami. Even until now, last time lang, ganun. Sabi ko minsan, Jay, magsusulat na ba ako ng vows? Madalas sinasabi ko sa bride sa meeting, wag muna isulat yung vows mo. Pwede kang mag-compose ahead of time, pero siguro isulat mo lang siya pag on the day, pag nandoon na ako. Sometimes sinasabihan ko rin yan, kapag sobrang haba naman, pwede tayo mag-meet happy, pwede kalahati lang, at least ma-document ko lang. Isa sa So, sa pre-prod pa lang, alam na Oo, alam nga na. sinasabi na. So, alam ko na binibigyan mo na sila ng idea na, kailangan ko i-shoot yung vows mo na nagsusulat ka para meron akong transition pagka at least B-roll, no? May B-roll ka. At least may B-roll ka. Yes. So, kailangan mo palang sabihin yun. Kasi minsan kasi, pag halimbawa ako, parang pagpupunta ako sa event, ready na yung vows eh. Nandun na, nakahain na, kompleto na. So sabi ko, minsan ginagawa ko, sige, next page na lang tayo. Tapos kunyari na lang kung ano na lang sulat mo dyan. Sulat na lang. Sulat na lang. So ayoko nun. Gusto ko maramdaman mo pa rin yung moment na para bang, grabe, parang sometimes minsan nilalagay mo siya sa isang location. Saan mo gusto? Aalamin mo yung character ng bride eh. Hindi, okay lang ako na alone. Mas okay ako na alone. Mas okay din ako na may kaibigan para at least mas nagiging komportable kasi ako kapag meron akong kaibigan na nagsusupport sa akin. Pero minsan may mga ibang bride na, hindi, mas gusto ko alone. Kasi pag alone, mas napipil ko. So, yun yung gusto ko maramdaman ng bride. Yung mapil niya yung mga bagay. Yung ginawa niya yun. Sa bagay, may point ka. Kasi, pag nasulat mo na yan, at sinot mo ulit, parang wala na rin yung... kasi alam mo na yun eh. Nandun na yun eh. Diba? Parang ginawa na lang yun dahil sa'yo. Dahil sa'yo, dahil si-shoot mo siya. Pero yoko, gusto ko siya gawin mo siya dahil sa'yo. So, nagkataon lang nandoon ako para i-shoot yun. Nice. So, yun yung mga ganun, mga particular ako sa mga ganun. So, moment na yun. Example, tapos biglang papasok si photographer. Alam mo, may mga sometimes may mga bride na para bang nandoon na sa corner. Regardless na may mga, kahit hindi siya nag-iisa, kahit minsan may kasama siya. Nandoon yung bride, minsan nag-iisip siya, nagsusulat na siya. Na para bang, ito na yung words na pinaka-paborito ko. Alam mong, nararamdaman niya na, yung napaka-powerful na. Let's say sabihin natin, thank you Lord sa araw na to. Alam mo, habang sinusulat niya yun, yes, nagiging emotional siya. Tapos biglang sasabi ng photographer, okay bride, tingin sa labas. Pukpok ka niya rin. Okay. Wala na. So, yun yung mga bagay na sinasabi ko na hindi nila naiintindihan ang moment. Teka, may question dito si Alvin Santos. Ilabas lang natin yung... sakto to ron sa sa iyakan part eh. Yung tama yun, nagsusulat siya kasi magiging emotional yung So, syempre, made up na yan. Di ba? Na make up na yan. So, may tanong siya, ano po yung masasabi nyo about doon sa mga MUA na sobrang reklamo pag umiyak yung bride? Well, tawag dito... Kasi may part na pare. Kasi hindi mo rin masisisi sila kasi nagre-retouch sila. Hindi kasi minsan pinipilit pa iyakin yung siguro iba yun eh. May iba yun eh. Siguro may kita naman na katulad nung last time na hindi kami close talaga nung last time na makeup artist na kasama ko. Hindi kami close. Pero nakita niya naman na umiiyakin si bride na which is wala akong ganalaman doon. Nag-shoot lang talaga ako. So ikaw ba yung pinaparinggan ng makeup artist? Hindi ako yun. Kasi hindi ko pipilitin umiyak. Sabi ko nga, there's a different kind of emotion. Hindi lang sa pag-iyak. Regardless sa akin, hindi importante sa akin na umiyak ang bride. Kahit hindi umiyak ang bride, makakabuo ko ng magandang kwento. Totoo. Ganun ako kayabang. So, ayun. Sabi ko nga, naiintindihan ko ang emotion. So, hindi kailangan umiyak para emotion, para sa akin na hindi. Hindi ganun yun. Kailangan maintindihan mo ang ibig sabihin ng emotion. So, paano mo masasabi doon sa, makeup artist? Or hindi, nakikita nila yon na wala akong ginagawang masama. Dapat. Kasi sometimes naiintindihan ko sa makeup artist eh. Actually, may nakakasama ako, even photographer. Kasi mahirap sa part nila yun eh. May nakakasama kasi wala naman akong pinapagawa. May nakakasama akong photographer. Ma'am, ano po masasabi niyo sa mami mo? Ako, tahimik na lang ako. Parang sabi ko, ma'am, may sasabihin ka ba sa mami mo? Tas, parang yung mga photographer na nakasama ko, kasi hindi naman ako nakasama videographer. Pero yun, ganun nakikita ko. Tapos pag tinatanong ko sometimes yung mga photographer, pag ganun, kasi ganun din ako yung mga videographer. Pero hindi ako ganun. Pero mahirap. So, naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yung part ng makeup artist kasi mahirap talaga sa part nila yun. Kasi uanahin ulit nila yung makeup eh. Kasi retouch nila. Tapos syempre, kung bride ka, medyo conscious ka. Kumusta na yung mukha ko? Kasi umiyak ko kanina eh. Ganyan. So nawawala na yung moment. Ang nangyayari, yung bride,
nag-iisip na siya ng iba na parang baka ang pangit ko na sa photo, baka ang pangit ko na sa video, di ba? So, ganun. Kasi katulad nga ng isang beses eh. Ganun talaga siguro. Kasi syempre may mga ano sila eh, mga science explanation sila. Sometimes, minsan, especially acidic yung mga bride, tapos yung pawis, talagang even maganda yung product nila. Sobrang hindi kayang i-manage nung iyak o pawis kasi sobrang acidic na. So, nakakaawa rin naman yung mga makeup artists. Pero yun nga, pag nakita nilang umiyak, hindi dahil sa akin, kasi katulad ng last time ko, may isang, actually, nagre-ring ako eh. Pag nagre-ring ako, hindi ako dun sa loob ng CR kasi gusto ko, nakakikita ko yung sitwasyon sa loob ng makeup. So ngayon, habang nagre-ring ako, bigla na lang pumasok yung maid of honor, nag-abot ng regalo dun habang mini-makeup na, tapos bigla na lang nagulat ng bride, umiyak. Tapos yun nga, wala akong kinalaman doon. So nakikita naman ng mga makeup artist na hindi ko pinupush na umiyak or ganyan. So I guess, kailangan din intindihin si makeup artist. Pero yun nga, ako, yung style ng video ko is hindi ko kailangan magpaiyak. Sabi ko nga, nakapokus ako sa emotion. At yung emotion na yun, hindi about sa pag-iyak. Kumbaga parang sa atin, pag umiyak yung subject natin is bonus yun. Bonus, oh. Bonus yun. Kasi hindi naman tayo nag-expect eh. Kumbaga kasi, yung wedding, inaasahan mo ang wedding na masayang moment. Diba? Celebration yan eh. Diba? Celebration yan. Ba't kaya? Siyempre, minsan may tears of joy, di ba? Sobrang saya mo, hindi mo ano yung emotion mo na parang sobrang tagal ko, isang taon kong plinano to. Di ba? Isang taon kong plinano to. Ngayon, tapos na. Ito na, last day. Tsaka alam mo, Barbs, ano to eh, bro, na-experience ko na yung kinasal eh. When time ngayon, sabi ko nga, dadunong kayo. Umiyak ka ba ng wedding mo? Iyak tawa nga ginagawa ko na, hindi ko rin alam eh. Iyak tawa pala pero ako eh. umiyak to eh, no? Iyan. Umiyak to, di ba, nung wedding niya. Uyak Tapos tawa, sinasal pa natin siya nung marching. Oo. At naririnig ko kayo noon at hindi ko kayo nakikita. Ganun yung moment na meron ako. Yung para bang, doon ko rin nabase lang lahat ng ginagawa ko ngayon ng pagbasa sa groom. Base sa sitwasyon ko. Sabi ko, yung pag-iyak, hindi mo mapipigilan yan. Sometimes, hindi ko naman sila tinitrigger din. Ayoko rin ng ganun. Kasi gusto ko kung iiyak sila. Kasi para sa akin, ano yun eh, walang feeling ko ayokong dumating na ako, sabi ko matured na eh. Dumating ako sa time na gano'n, yung parang groom, paiyakin mo siya, bibigyan mo siya ng konting trigger, or bride, bibigyan mo siya ng trigger. Dumating na ako sa sitwasyon na gano'n, pero ngayon hindi na. Mas gusto ko na makita, na ma-captured, na walang anything na magti-trigger. Yung bigla na lang, pak. Para sa akin, nandun yung parang pinaka-specialist na, kita niyo yun? Hindi ko kailangan mag-trigger, pero nandiyan ako. Tapos sabi ko nga regardless kahit naman hindi siya umiyak, basta makuha ko yung emotion. Tsaka tama ka din eh, parang once na pinipigil mo yung moment, bawa, yun nga, yung nagsusulat si bride, tingin sa labas, mga ganon. Nawawala na eh, kasi naiba na yung yung isip niya. Ninakaw Ninakaw mo na yung bawat, yung isang segundong yun, ninakaw mo na. So, isang beses lang mararamdaman ng bride yun. Kasi nga, sabi ko nga, naging kinasal na ako. May mga bagay na para bang, yung experience na yon na ikakasal ka, hindi lahat yan, sometimes, kanya rin sasabihin natin, Jay, interview mo, ano akong tao, ano akong lalaki, very magulo ko. Ano ako, yung barkada ko, magulo, makulit, wild, ganyan. Pero, on the day ng wedding, may mararamdaman ka talagang, parang magical experience na para bang ba't umiiyak? Katulad ng sabi ko nga kanina, naririnig ko kayo pero blurred. Hindi ko kayo nakikita kung nasan kayo. Alam ko yun eh, sinaasar niyo ako eh. Pero yun nga, ayun yung bagay na para na-experience ko na ngayon, na na-experience sigurado yun ng groom. Ngayon, yung saka lang, meron tayong butler. Sorry, may butler kami. May butler kami. So, thank you, Ian Cruz. So, yun. Going back tayo dun sa... Sana nga ba tayo na wala ako? May nagtatanong. Ayan. Ano daw sa ni Gino Lopez? Gino, ayan. Ako na? Sige. Yung nagsulat daw yung bride ng preps, kasi yun yung pre-prod meeting nyo daw, Boss J. Hindi ba parang ginawa niya din yun para sa'yo, Boss J? Hindi. Most likely, parang ganito eh. Parang... Ginawa niya yon para ma-document ko. Humingi ako sa kanya ng time, pero yung mapil niya habang sinusulat niya yon, wala akong kinalaman doon.
So hindi, ito yung tanong ko. Parang, ang sinasabi mo, gawin mo yung vows mo, kalahati. Or wag Hindi. muna, or Sometimes, yun nga, no? Very considerate akong tao kasi sometimes may mga photographer. Kasi minsan nasa cellphone na rin ako may eh. mga photographer kasi na para bang, may mga photographer kasi na syempre para bang ang dami nilang layout sa scene or minsan request ng mga couple, ng mga bride din. which is wala tayong magagawa doon kasi yun talaga yung minsan nasa ano talaga, nasa style talaga. Style talaga, oo. So ngayon, yung mga bagay na ganun, kung halimbawa kung magsusulat siya ng 30 minutes, I guess magiging cause of delay siya. So kaya gaano kahaba yung boss mo, nakapag-compose ka na ba? So sometimes, hindi pa ako nakapag, siguro night before magko-compose ako. O sige, sulat muna na siya on the day. So ang feelings kasi, ayun nga, sabi ko nga, dahil kinasal ako, naging groom ako, yung boss ko na meron ako, a night before ko siya sinulat, kinumpose. Pero on the day ko siya sinulat. Oo. Kasi iba pa rin pakiramdam talaga pag sinusulat mo. Kasi yung moment na yun, I guess hindi ko naman siya sinulat. Ina-advise ko lang siya kasi nga parang ginaguide ko lang siya na eto sulat mo siya pero yung ayoko maramdaman mo na sinusulat mo siya na dahil sa akin. Sinusulat mo siya sa tamang paper pero yun nga sinusulat mo siya pero hindi dahil sa akin. Parang yeah, I guess is parang win-win situation to. Win-win, Parang kasi para sa akin, hindi naman pwede akong dumating ng night before doon. Oo, para lang sulat ko siya habang nandun siya sa CR, nagko-compose siya. Yes. Parang gano'n, di ba? So parang to ano lang, para at least, sige, sulat mo na lang siya. Kung pwede lang ako dumating ng ron, night before, ginawa ko na siya para habang nagko-compose siya. Pero ito bro, may tanong ako isa pa. Bago tayo, ito bubuksan na natin yung mga question na. By the way guys, yung tungkol doon sa makeup artist na may nagtanong lang po na hindi po namin in-open yan. So sinasagot lang namin yung mga tanong na yan. So wala po kaming isyong binubuksan dito. Para maliwanag lang. So mayroon tayong podcast for makeup artist. So marinig naman natin yung side nila for that. So yun. Okay. Pre, eto kasi sobrang komplikado nung tawag dito, ng shooting style nyo. Paano ba mag-shoot ang J-Consolation? Paano ba mag-shoot yung mga tao mo? Abangers lang ba talaga? Actually, or nagde-direct ba kayo? Or ganyan? Okay. Kapag tinakil natin to, medyo mahaba to buong araw baka hindi pa tapos. Siguro, iklihan mo na lang. Iklihan ko na lang. Siguro hanap ako sa hanap ako ng iklihan ko na lang. Tapos iklihan ko na lang. Siyempre marami to Maraming bawat eksena Maraming eksena Mawaray po sila sa preps. General mo na. Hindi kasi kasi sobrang matured siya. Parang sabi ko nga secondary siguro yung yung lalabas na yung shots in cinematography. Feeling ko nandiyan na yan So matagal na yung process, matagal na yung experience na meron tayo. So kaya nating execute yan. Pero may mga bagay na para bang kailangan mo i-consider yung event. Kailangan maintindihan mo yon. So lagi kong pinapaintindihan sa team na nagsayaw yan, hindi dahil sa video. So, ibig sabihin, yung way of shooting natin, kailangan natin adjust. So, dumating na yung time na nag-adjust na lahat ng equipment pero hindi ka pa rin nag-a-adjust. So, ibig sabihin, meaning, so, pag nag-glide ako, hanggat maaari, malayo. So, gumagamit ako ng isang lente na pwedeng 105, 85, na hindi ka kailangan lumapit sa client o sa sumasayaw na madidistract ko yung dance, yung stage. So, very particular ako ron. Kasi yung sayaw na yan, once na may dumaan na isang I guess, hindi ako nakapokus dun sa gusto kong mangyari. Mas nakapokus ako dun sa mga bisita rin, sa event. Mas kino-consider ko na mas gusto ko ma-enjoy nila ma-enjoy ng mga bisita yung sayaw ng couple. Dahil yung sayaw ng couple na yan, I guess sometimes may mga pinaghahandaan, may hindi naman, may iba saktong pinaghahandaan, gusto lang masumayaw ng or nakita na lang maganda sa photo and video, sayaw tayo. Pero at the end of the day, para bang kung titingnan mo yung sayaw nila is entertainment yan para sa mga bisita. At isang way para i-lift up yung mga bisita. So, may mga iba na makikita mo dahil sa haba na ng experience ko, may makikita ka na ninong
teka lang, hindi ko makita. Alis ka dyan. So ngayon, lagi ko sinasabi sa Oh, mga team lalo ko. na kasi VIP yun, pare. Oo. Yung nasa harap. Oo. Kaya, yun nga, dahil sabi ko nga, dati nung nagsisimula pa tayo, hindi naman lahat kompleto ang lente. Dahil tumatagal ka na ngayon at at the same time, nag-i-innovate yung mga gamit. So, dapat, nag-upgrade ka rin ng skills na meron ka. At Alam dapat mong gamitin, no? alam mong gamitin, oo. Parang ang gusto mong sabihin is, kung meron kang 85 Hmm. at glider ka at Oo. gusto mong mag-wide, At the lumayo same ka time, na lang. at the same time, kunyari, nung panahon, ibabalik natin yung dati, glider ka, HD 4000 o HD, Glidecam 4000 to 2000. So, yung panahon na yon, kung gagamit ka ng lente na 85mm, is napakahirap. Oh, hirap nun. Dahil hindi pa motorized. So, Oo. ngayon, Tsaka paano ba? Oh, mahirap yun. Mahirap sa 85 yun kasi diba? hindi autofocus dati. yung ano dahil nag-innovate na ang lahat. So, ini-innovate ko rin yung common sense ng team ko. And even ako sometimes. Yun nga, madalas. Actually, kasi yun yung pare perspective nakikita ko. kita pag nag-glide ka, 85. Oo. Kasi yun yung reason ko. Ako yung gagawa ng effort na para hindi ko secondary na lang yung shots. Okay, ang ganda nito. Bakit 85 yung ginagamit? Kasi ayun nga, gusto ko na sometimes 85, sabi ko nga, ayoko malayo ako. Kasi kinukonsider ko hindi lang yung emotion ng couple na nagsasayaw sila. Sometimes di ka na nila nakikita eh. Yes. Kahit na lumapit ka, harangan mo sila. Hindi ka. Pero yung emotion ng bisita, yun ang kinukonsider ko. Even hindi ko makapture yung emotion ng bisita, pero alam ko na hindi umuwi sila na wala akong binigay sa kanila na parang, bakit may isang videographer doon na lumalapit? Akala ko 3 sila nagsasayaw. Ganun. So wala akong ganun thinking. So nandoon ako sa mga ganung bagay. Iba yung way of shooting ko. Ang way of shooting ko is very particular ako sa event. Parang gusto ko ganun. Dati naalala mo yung parang sa simbahan. Sabi ko marami to eh. Kung iikutin natin. Okay lang. Sa wedding sa simbahan, di ba? Sometimes minsan pag nagbe-bail, ginaglide mo pa yan eh. Yeah? So sa part ko hindi. Hindi mo dapat binaglide na yung bail. Sa akin lang, may opinion lang yun. Dahil nga, iniiba ko kasi yung veil, or sometimes even yung mga nagpe-pray na ganyan. Minsan ginaglide mo pa yan pa ilalim eh, mga ganyan, sinushoot mo. Sa akin, parang doon ko lang naisip na, teka lang, yung tao nagdadasal, tapos biglang madidistract yan eh. Yung attention ng tao, sometimes may mga attention deficit ng tao na bigla na lang, pag na-distract sila, mawawala na sila. And isang beses lang mayayari yung pagdadasal nila minsan, at yung moment na yon isang beses lang. Kasi hindi natin alam kung ano yung iniisip niya, anong dinadasal niya, tapos biglang dinistract mo. So, yun nga, yung attention deficit ng tao, inagaw mo. So, doon ako particular. So yung way of shooting ko... Pwede yun kung naka-85 ka eh. Oo. Diba malayo ka, so hindi mo madidistract yung tao. Oo, nga ganun. Tama. So yung way of shooting ko, bumabase ako sa equipment na meron ako. Yung pag-evolve ng equipment, ginagamit ko siya sa way of shooting. Ano-ano equipment meron ng J Consolation? Ano yung mga palagi mong gamit? Samyang. Samyang brand Yes, no? Samyang brand ako, no? So, tawag dito, equipment, yan, for 85, siguro 50, 35, which is kompleto naman ako ng lens. Kompleto, meron ka pa yung mga wide. So, Pero big yung wide mga pa rin wide ako, mo, pero mostly 24mm ginagamit ko. 24. Talaga ako nag-e-effort eh. Pero syempre may mga binibigyan na sitwasyon na minsan nakakulong ka lang sa room na kailangan mong makita yung atmosphere ng room na hindi kaya ibigay ng 35mm. So, kailangan mo gumamit ng 16 para mapakita yung atmosphere. Yes. Which is, sa terminology ng film, tawag doon atmospheric eh. So, yan. So, yun. Atmospheric, which is lens language din siya. Film language siya. Film language din siya. Yes. So, sa parang paano ba to? Kailan mo nasabi na, eto na yung style ko, hindi ko na, yung kwento mo kanina. Nung time na, bakit ka nag-stick dyan sa style na meron ako? Dahil, actually, nahihirapan din ako sometimes eh. Parang ganun nga. Kasi minsan, hindi naman din na lahat is, tawag dito, may mga taong, magaling mag-control ng emotion. So, sa part na yun, parang nahihirapan ako sa sitwasyon na ganun. May mga iba mahilig magpigil. Sabi ko nga, regardless, kahit tumawa ka lang, basta wag mong pigilan ang emotion mo. May mga ibang tao na gustong tumawa pero sobrang conscious. Kaya yun yung binibigay ko ngayon, yung rapport. Yung developing na rapport na kung ako lang to si Jay, hindi mo kailangan ma-conscious. Pag tumawa ka lang kahit kita yung tonsil mo, okay lang yan. So, lagi kong sinasabi yun sa meeting pa lang. So, parang, So, parang ganun ko sila binibigyan ng para bang relasyon. So, para at least hindi sila, which is effective, So, dati para bang
sa 10, may 7 or 6 na client na hindi makapagpakita ng emotion kasi natatakot. Kasi mostly mga couple ko, sila yung pag nag-inquire sila, "Je, camera shy ako, Je, ganito ako." So, alam mo na yung market na meron ka. So, ngayon, dahil nagpakita ka na-develop yung rapport ninyo, so, hindi na ako nagkakaroon ng para bang, katulad nung before, na para bang nagkakaroon sila ng pigil. So, nagiging, kumpante na sa'yo. So, yun nga, sabi ko, regardless, kung nakita mo ako, hanggat maaari, huwag na pansinin. May mga iba, parang, sa akin kasi, kahit kumakain siya ng hamburger dyan, breakfast, materialis para sa akin yun eh. Oo. Materialis para sa akin. Sometimes yung iba, hindi na kinukunan yun eh. Hindi, ano lang yan. Sa akin, breakfast kumakain. Kaya sabi ko, minsan may kita mo pag kumakain ng breakfast, tapos yung bride, tapos na-conscious sa camera, nagiging demure. So, ibig sabihin, hindi siya yun eh. O, random mo eh. So, pero yun nga, dahil... Nagpapanggap siya. Oo, nagpapanggap siya eh. May video. Gagandahan ko yung nguya ko. So, yun yung mga bagay na para bang iniiwasan ko. Sometimes, hindi mo rin masasabi na... Hindi mo rin may kasi makakontrol yun. Kasi nga, nadidemure, nako-conscious sila eh. Pero dahil nga nagkaroon kayo ng meeting, na-develop yung rapport ninyo. So, I guess, naging kampante siya. Kaya regardless, kahit nagkakarap ng camera dyan, naiiwasan ko yan. Sabi ko nga dati, may 6, 7 na nagiging conscious. Pero ngayon, I guess, wala na. Wala na. Meron ka ba bang couple na, halimbawa, hindi mo style, tapos binuka, tapos wala na. Ang mangyayari, pero nagkaroon ka ng experience na gano'n, di ba? So, ito, ang nangyari, binuka, pero hindi mo style, pero ang request niya, yung power intro o glam shot, gagawin mo ba yon? Actually, way back 2018, inuuso yung going back tayo sa intro na yung power intro. Pero tinanggihan ko na siya, unang-unang client ko. Actually, ang daming beses eh. Unang-unang naging inquire pala, hindi pa naging client. Unang-unang naging inquire sa akin. Tapos, nakakatawa to si Direk Gab. Gab. So, shout out. Alam niyo yun. Alam niyo yun. Tapos sabi ko, nirefer ko nga kay Gab ka, go to Gab. Husay yan. So, sabi nung bride, gusto ko maraming ganap. Ayun pa yung words niya eh. Daming ganap sa preps. Yung maraming ganap yung intro. Okay. Parang yun. Guess ko na. So, sabi ko, hindi. Go to Gab. Parang gano'n. So, wala ka na experience na... Wala. So, lahat ng na-shoot mo, as in story yung gusto? Nice. So, 100% yun. 100%. And kanina, kahapon, isang araw yata yun, I guess. Alam ni Aisa yun na parang sabi ko nga gusto kong i-post yun, screenshots yun, na para bang, na gusto na parang gusto kong lagyan ng caption na, "We are stick our style," parang ganun. Na sabi ng client, "I really like your storytelling," ganyan. "But I have someone request," parang ganyan, na pwede bang ito yung gusto naming atake sa intro, tapos the rest, ikaw na bahala, yung gusto ko, yung gusto mo. Parang ganyan. So, tinanggihan ko. So, doon pa lang tinatanggihan mo? Tinanggihan ko. Kasi, I guess, parang hindi ko kaya. Parang sabi ko nga, kaya ko kung pipilitin ko, pero hindi ko kaya in a way na para bang, alam naman natin sa mga, kunyari, which is meron dyang magagaling na pintor. Pintor na para sa architectural, may pintor na magaling sa musik. So, yung pintor na sa architectural, hindi mo pwedeng dalhin sa musik eh. So, sigurado magiging awkward. Pero kung gusto mo maging perfect yung music painting mo, pumunta ka dun sa pintor na musik. Sa musik, or sa abstract. Depende, di ba? Ganyan, So, I guess, syempre, business ako no? Pero yun nga, happy ako sa booking na meron ako. So, hindi ko kailangan parang i-please sila para makuha yan. Happy ako, parang gano'n. So, siguro darating yung mga gano'n pag wala akong booking. Pero dahil still, may nagbubook naman sa akin at may nagmamahal na kliyente. So, hindi kailangan, I guess. May tanong si Moki. So, ito guys open yung Q&A natin. Magtanong lang kayo kay Jay kung kahit kung personal or love life, tanong nyo. Pwede. So, open yung natin. Magtanong lang kayo guys So, tanong ni Moki pare, itong idol na photographer natin, isa rin to sa magiging guest dito sa Monochrome, no? Paano ka boss nag-a-adjust pag yung photographer na heavy sa posing at mahilig sa scripted na tulad namin? Okay. Sometimes minsan, try ko rin may pag-coordinate, no? May mga iba na mga photographer na minsan, katulad nito, katulad nung meeting ko kanina, kung na-record ko lang yun, tapos pwede ko i-flash dito, sabi nung bride, Australian yung bride.
English, kaya hindi ko na sasabihin kung... Hindi, sabi ng bride, para bang yung groom. Actually, kailan si Nicky Betos, no? Si Nicky Betos, Nicky, so, yung brother niya, yun. Tapos, doctor yung brother niya, tapos yung papa nga sa Australian. So, ka-meeting ko kanina. So, sabi ng bride, yun nga, I really want, na gusto ko lang yung maging masaya yung moment na meron ako. Tapos, gusto ko lang makita kung gaano kaganda yung wedding ko. Every single. Tapos, ayoko na magkakaroon ako ng mga glamour, ganyan, ganito, ganyan. So, sometimes may mga photographer kasi, nung minsan, nag-i-stick sila dun sa style na meron sila, syempre. Minsan ganyan. So, wala silang idea. Minsan nakakausap secretary. Alam ko yun, oo. Kaya minsan, biglang nagugulat na lang. Alam ko yun, nakalapil ako eh. May mga ibang groom na bigla na lang magmumura. Ang ginagawa mo sa amin, ginagawa mo kang gano'n, di ba? So, may iba naman na talaga na mga, may ganun eh. At nakatuksido ako, dadalhin mo ko sa damuhan, diyan mo ko shoot. Nare-record ko yun, naririnig ko yun. Kaya nga ako binook nun dahil yun ang style na may gusto sa akin. So, sometimes, dahil nagustuhan naman niya yung style ng photo, sometimes, to clear lang lahat. Wala silang idea talaga sa the way kung paano. Kanyari, nakita nila yung pictures, maganda, ang ganda. Pero hindi nila alam na kailangan pala nila magbigay ng time. Kasi yun nga, kulang sa explanation yung photographer. Kulang sa explanation. Sorry. Kulang sa explanation. Pero kasi ako, sabi ko nga, 100% ini-explain ko yung style na meron ako. Even sa bridal fair, walang umuupo sa akin. Pag may umupo sa akin, sir, hanap mo sa akin video. Sir, umalis ka muna rito. Ito yung flyers namin. Ito nandiyan yung IG namin. Nandiyan. Balik ka sa amin after 3 hours, after 5 hours, or even after pag nagustuhan mo, balik ka sa akin. Hindi ako yung tipong, halika rito, kakwentuhan kita. Ito yung puntada na meron ako. Signature ka na. Hindi ako ganon. So, sometimes kulang eh. So, ngayon, may mga bagay na hindi alam yung couple sa photographer. Pero minsan naman, may mga photographer na gusto rin sila. Kasi sabi ko nga, magkaiba kami ng style hindi, gusto ko rin eh. So, ngayon, doon nagkakaroon ng adjustment sa So, nagkakaroon na yan. Yung parang alam na ng photographer na kailangan mag-post sa photographer, pero kay Jay, no need na. Oo, siguro so, doon less na rin yun. Less hassle na rin sa couple yun. Kasi, mababawasan na eh. Kumbaga, minsan, post ako sa photo, post ako sa video. So, doon na nagkakaroon ng adjustment sa isa't isa. Hindi sasabihin ko importante yung rapport din ng teamwork ng photographer, videographer. And then sometimes, Jay, very punky ka. Alam ko, punky tong photographer na to, very magulo ko mag-shoot, parang ganyan. Kung may alak yung groom, gusto niya yung parang, kanyari, iniinom nyo, kanyari, doon tayo sa kalsada. Sa part ko, teka lang, nagiinuman, parang naka-tuxedo, tapos sa kalsada magiinom, ganyan. So, sa part ko, may times na, para medyo elegant lang, baka pwedeng mag-inuman na lang sila. So, sometimes, yung adjustment is about sa salita eh. Hindi siya about, kasi yung tipong, adjust ako, lalakad ako patalikod, ganyan, naatras ako. Hindi ganun adjustment. Adjustment is about paano ka makikipag-usap sa photographer. Ayun yung adjustment. And I guess, dahil professional naman nowadays, lahat ng halos ng mga photographer, and sila rin, even sila, nagkakaroon din sila ng adjustment. Sige, very punky kami mag-shoot, kunyari, example. So, parang sila rin, nagkakaroon ng, nag-meet halfway. Meet halfway, parang sila mo, parang, Jay Consolacion kasama natin. Meet halfway, Kasi ganun din naman tayo, parang inaaral din naman natin kung ano style ng photographer. Kasi hindi mo rin naman pwedeng solohin ng lahat. Yes. Sometimes, kasi siyempre, parang, kaya rin naman siya kinuha ng bride kasi alam niya yung kinuha niyang photographer. Pero yung kanina sinabi ko nga, maraming mga bride sa akin na hindi alam yung kinuha nilang photographer. So maraming gano'n. So pero nagaganda sila sa photo. Ibig sabihin, gusto nila yon, hindi lang nila alam yung way of behind, shooting. Way of shooting. Behind the scene pala ng oras doon. Kasi may mga bride nga ako sometimes. Sa akin na yung bubulong. Grabe, pagod na ako. Kasi yung couple ko rin kahapon, parang magkasama kami ni RC Lizan kahapon. Nung isang araw pala, sorry. Ayaw niya talaga yung dire-direct. Kasi Marby, gusto ko lang candid tayo, ganto ganyan. Ito yung gusto ko. Very specific siya sa gusto niya mangyari sa wedding. So kami parang okay. 'Di ba? Parang kumbaga, para naman tayong chameleon yung mga videographer, 'di ba? Kaya ko 'yan. Kaya kong mag-storya, kaya kong magganto. Kung 'yan ang gusto mo ng kliyente, 'di ba? So, next, meron question dito si Wilson. So, Moki, sana nasagot yung ano mo, no? Yung tanong mo. I love you, Moki Cruz. Moki Cruz. So, yun yung sa ni Boss Jay natin, no? Yung ano niya.
So, may ano tayo si Wilson. Anong possible na pwede mong gawin kung ano to? Teka lang. Hindi ko mabasa eh. Wilson? Hindi ko siya makita. Ito. Then, naka-appear doon sa... Anong possible na pwede mong gawin kung yung ikakasal sa prep pa lang, nag-aaway, ayaw magpa-picture at ayaw magpa-video shoot together? Nag-away yung couple. Oh, nagawa yung couple. Meron ka bang ganon? Tapos ayaw magpa-picture, Ay- ayaw magpa-video shoot. Oo, parang nag-aaway sa ano. Nakita ko si Steven Pecho na. May naalala ko nakita si Steven Pecho. Not sure kung naalala niya to kay Ian Santillan. So, way back 2012 dito, ata to, not sure. Parang yung groom, ay yung bride, yung groom parang balikbayan tapos parang gusto ng Tagaytay yung buko pie. Tapos so, yung bride ginawa, pinakain sa lahat ng mga supplier. Kain kami. Nakita ko, naalala ko si Stephen Pechon. Si Stephen Pechon, isa sa unang kumain niya. So, kumakain siya. Tapos ngayon nagalit yung groom. Sa akin yan eh. Ganyan. Isang beses lang ako umuwi sa Pilipinas. Parang ganyan. So, away yun. Tapos sobrang away ng part na yun. Naalala ko. So, medyo tension yun, ano? Actually, so, paano diskarte? Actually, lahat ng yun is wala akong magawa. Actually, nung panahon na yun. Meron din ako na-experience na isa pa. Yung isang experience ko yung groom, tsaka yung best man niya, magkapatid sila eh. Sabi ng groom, parang, naalala ko, si Carlo Acetre, si JJ. So, ano to, Chestnut. Si Carlo Acetre yung team leader sa groom. So, that time na yun, talbista, naalala ko yun. Kasi medyo worse yung pangyayari. Yung groom, pinadala niya yung yung belt niya sa brother niya, tapos naiiwan. So, sobrang away. So, imagine paano mo... Nag-away yung brother tsaka yung groom, no? So, parang imagine paano mo, family closer, close up, tingin, hindi mo magagawa yon, I guess. Paano ginagawa mo? Paano diskarte mo? Noong time na hindi ko maalala, pero alam ko ilag na ilag ako noon. Especially si Carlo Cetre, syempre. Paano niya ipapa-family hug yon. So, hindi ko na maalala. Pero nung last na yon, lahat na na-experience ko yon, doon na nagkaroon ng parabang sa part ko, okay, kailangan kong magkaroon ng assessment. So sa meeting pa lang, nagbibigay na ako ng mga advices sa groom. Sabi ko, isa sa mga, which is hindi to para for the sake na at least mabago ko yung isip na meron ka. Pero ito, I guess, isang advice siya na parabang at least makita mo kung gaano kasarap isasal. Kung gaano kasarap yung araw na yon. Lagi kong ina-advise sa groom and sa bride na walang perfect na pangyayari. Walang perfect na detalye. Walang perfect na weather, I guess. Sometimes may plano ka, hindi nasusunod. Pero yung plano ni God, importante. Ang importante is yung plano ni God na pagtagpuin kayo. Sometimes hindi mo nakikita yun eh. At hindi ka nagiging grateful every day. Dahil hindi mo nga nakikita yun, hindi ka marunong mag-appreciate. So, madalas sinasabi ko sa couple na i-appreciate nyo lahat, everything. Even umulan. Kasi sometimes, maaaring hindi binigay sa'yo, pero dahil pinaulan ni God, hindi dahil para sa atin lang sometimes kasi I guess may nangangailangan ng ulan. Hindi perfect ang detalye, sometimes may maiiwan, ganyan-ganyan. Ang importante, hindi naiiwan yung groom mo. Hindi importante yung ganyan mga maliit na bagay. So I guess, inano mo siya. So, bini-briefing ko na siya ahead of time. Binibigyan ko na siya ng parabang, okay, realization na, okay, wala akong gagawin kundi mag-enjoy lang. So, walang nangyayaring ganun. Wala masyado nangyayari. Wala na. As in, wala. Pero kung may mangyayaring ganun, ano yung ano mo? Anong gagawin? Para sa akin, parang hirap eh. So, sa groom and bride na yan, Oo, groom and bride na yan eh. no? Parang, tangina, ayaw magkita kami. So, wala akong magagawa eh. Sa part na yan, I guess eh. Wala akong magagawa. Kumbaga, sasabay ka na lang sa flow pagka ganun wala kang magagawa. Diba? Tayo na kung ano na lang mangyayari Pero dyan. feeling ko may magagawa kang advices na isang paraan para ma-enjoy nila. Even maging pangit man yung, kunyari, isang sa mga bagay na tuwan-tuwa ako. Kailan lang si Pere Palacio, di ba? Yung kinasal yan, isa sa mga malalapit kong kaibigan din yan na parang INC wedding. INC na nagbigay sa akin ng maraming INC wedding. So, nung time na kinasal siya, sobrang sablay kasi napunit yung barong niya rito. So, doon ko nakita yung parabang appreciation ng event. Nung time na nasira, hindi siya nainis, natuwa pa siya, parang ganyan. Tapos naglalakad siya sa aisle, tumigil siya sa aisle, tapos kumangat yung barong niya, tapos pinuro niya yung sira. And then doon ko nakita na pwede pala maging masaya, even may mga sablay na sometimes hindi lang natin, mas nakapokus ka lang doon sa mga bagay na mali eh. So yun yung mga bagay na parang ini-explain ko lagi sa groom sa bride before the day ng wedding, para bang hindi magiging perfect lahat. Pero magiging perfect ang emotion kung ma-appreciate mo lahat.
So, Nice. napaka-importante ng meeting, I guess. Oo. So, yun yung mga bagay na nagigilty ako. Sana pala na-meeting ko siya. Kasi, hindi parang hindi ko siya na-meeting Kasi, may nakikita ako sometimes na mali. Kasi towards the way kung paano siya maging emotional. Nagiging emotional siya din sa wedding. Naging emotional siya kasi umuulan. Minsan, ano ko yun. Pero yung parang, nakakadagdag ng story yun, di ba? well, oo, no? Pero, depende sa likod ng utak na meron kayo. So, ginagamit natin yung mga ganun. Umulan konti, pero araw pagdating sa ceremony. Ginagamit natin siya. Ginagamit Natin siya. Teka, may isa pang question si Jairo. Ito si Jairo, okay din yan. Magaling din na videographer yan, no? Ito. Mga sir, how do you deal with burnout? So, yun. Paano mo? Burnout ka na. Hindi naman burnout, pero sawan-sawa ka na rin sa ginagawa mo. Paulit-ulit na lang. Diba? Paano mo na yan? Nasusolusyonan yan? Actually, May ginagawa ka ba? wala no? Lalala ka ba? Lolo yun. Lolo ka ba? Hindi, no? Actually, lagi yung naririnig yan sa lahat. Sabi ko nga lahat naririnig. May time talaga. May time, Hindi mo maiiwasan yan, bro. Hindi mo talaga maiiwasan. Yung parang blanco ka, parang may gusto kang gawin pero di mo magawa. Hindi yun, parang hindi yun Parang pag sinabi mo burnout, parang ayaw mo mag-shoot, ayaw ka na magtrabaho. So I guess siguro hindi dumating sa akin yan. Gusto ko magbawas. Way back before pandemic kasi dahil sa dami ng backlogs that time. And then nakikita ko kulang yung editors ko para i-provide namin ng Pero yun yung nangyayari sa akin, burnout na nahihiya ako sa client na hindi ko ma-deliver yung mga deliverables ko. So yun yung burnout para sa akin. Pero yung mga bagay na ayoko nang gawin to, actually masaya ako kasi yung mga ginagawa na meron ako para sa akin every wedding is unique. Kasi bawat client is nakikita ako na Anong outlet mo para hindi ka ma-burnout? Well, siguro before parang hindi ko alam no. Parang ang alam ko is dapat gumawa ako ng ibang activities yung mga wala pa kami ng kids. Pero dahil meron akong kids ngayon sila yung outlet ko Parang sometimes minsan bago ako umalis, anak, maganda SD natin today. Sasagutin ko na yung tanong. Jairo, mag-anak ka na. Ganun. So, may mga motivation, may mga motivation sila na hindi kayang gawin ng lahat. So, yung anak. So, isa yon sa mga power. And then, sinaano ko yon. Tawag dito, yung mga opportunity na gano'n, ginagrab ko sobra. Para sinasamantala ko kasi sabi ko, ang tagal namin bago magka-baby. At yung time na parang medyo nai-stress ako, para bang ang outlet ko is mag-away kami ni Aiza Saklap. Oo, saklap Parang, lalo bababalo. At dahil meron kang outlet na yun nga, sinasamantala ko yan. At ngayon, parang sabi ko nga, every time na aalis ako sa bahay, every time na para bang may promises ako na parang yun yung motivation ko. Promise anak, ang gandang SD natin. Even hindi nila naiintindihan. Nice. Ito, may tanong pa ulit si Noel. Naka-experience ka na ba, sir, during wedding may coordinator na nangingialam sa shoot nyo, like angle, etc. Yun. Oo, natatawa lang ako. May ganun. Hindi naman nila talaga, may mga ganun, hindi kilala ako talaga May mga iba nga nakakatawa to Sobrang nakakatawa to. Pwede ko, bulong na lang to, no? Door open. pero meron din. Kasi ako ito, sinasabi ko na rin sa tao ko na, don't look down. Sabihin mo, don't look down. Tingin ka lang. Yung mga ganun. Kasi, minsan wala sa queue. Kung nasa queue, okay lang. Minsan kasi, bukas na yung pinto, nakatingin ka pa rin sa baba. Ang tagal, no? Pero kung nasa queue, okay lang diba? Habang So, ang dami, no? Ang dami mga ganun. So, sometimes, may mga may isa ako nakakatawa to Pero, siguro mamaya sabihin ko sa inyo kung sino to at paano niya ako... Chase ba yan? Hindi. Paano niya ako... Ace, kamay ka rin, Ace. Hindi niya alam nung kilala ko siyempre yung head. So, bago pa lang siya Parang 2 years pa lang siya ron sa team niya, company niya. Tapos ngayon, hindi ko na rin sinabi sa head niya. Parang sa akin, sa part ko, parang natawa na lang ako. So, sabi niya, bakit hindi mo gayahin si ganito? Kinumpara ka sa ibang studio. Kinumpara ka. Bumubulong ka pa, nasa iyo yung camera. Hindi makikita. Diba? Diba? So, sa part na yun, hindi niya alam. Okay lang mag-utos kayo, pero huwag mo naman sabihin yung ibang studio, kukumpara mo ako doon, na gusto mong gayahin ko yun. Medyo foul yun. Hindi niya alam
Ako yung inspirasyon noon. Ayos ba? Oo, di ba? Yabang ko, no? So, di ba? Wala siyang kailangan. Natawa lang ako sa kanya. Hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Hindi niya alam. Yung kinukumpara niya, ako yung inspirasyon. Pasmado bunga nga nun, ah. Oo, di ba? So, ngayon, may mga ganon. So, natatawa lang. Pero So, mga ganon. ano Hindi, like ginagawa yung mo sinasabi pagka ko sa ganon? team, even sa team sinasabi ko, yung mga ganong adjustment, kailangan nyo mag-adjust. Kasi sometimes, ikaw yung mas nakakala, mas nakakaintindi. Sabi ko nga, Parang siguro nung, tagus-tagus na rin sa tenga. siguro nung mga 2015, 16, 17, feeling ko papatulang ko siya. Feeling ko magbibigay ako ng mga violent reaction doon. Pero dahil ngayon tumanda ka na, I mean, naglabasan ng mga gandang lente, I guess, nag-evolve na yung mga equipment. Siguro kailangan na rin mag-evolve din yung way of, thinking, oo. yung style. Oo, na the way kung paano ka makikipagtrabaho sa lahat. So, lahat is, nagbago rin naman lahat. Oo. So, syempre, dahil hindi mo rin masasabi na, hindi rin naman ako perfecto na paglabas ko is magaling na ako. The way kung paano ako makipag-trabaho. May mga error din. Sometimes baka may mga bagay, si Jay, ganito pala yan. So, may maririnig ka sometimes siguro. Pero I guess, ngayon, mas better na yung Jay compare before. Before. So, may tanong dun si Joel Salindong, tropa natin. Isa sa... Thank you, brother. Si Boss butler talaga kami. Sobrang saya. So, may tanong si Boss Joel Salindong, di ba? So, how do you adapt your SD style to today fast-paced TikTok vertical reels generation? So, syempre, ngayon, kailangan mo mag-market ng style. Kasi, pare, tanggapin mo natin o hindi, kailangan natin yung gawin, di ba? Pero, paano mo siya i-adapt sa style mo? Yeah, yun nga. Extra effort. Sabi ko nga, nung before, sabi ko, even Ian Cruz, alam ko to, so, wala kaming marketing na mahusay eh. So, wala kaming mahusay na marketing. Ang marketing lang namin is yung work na meron kami. And sometimes, even ngayon, nowadays, hindi na nakikita yon. Ang nakikita na lang nila ngayon is yung way of marketing mo. So, ayun yung realidad. And wala kang gagawin kundi isabay yun, sarili mo talaga. So, extra effort. Sometimes, syempre, ayun yung nakakapagod sa part ko. Number one, tawag dito, pag hindi ka sanay sa visual ng portrait, pag nag-i-edit ka ng portrait, parang may parang gano'n. So, adapt talaga and adjustment. So, kailangan mo sumabay kung ano yung flow ng, kung ano yung client interest. Client interest siya. So, yung client interest na yan, I guess dapat pini-please mo rin, I guess. So, pero after nun, syempre, makita ka nila. Kunyari, ang ganda ng teaser mo, reels mo. Pero syempre, nandun pa rin yung introduce mo yung kabuuan mo. Yes. So, ganun din sa CinemaWorks. Parang gumagawa kami ng short version nung kasal na sobrang mapapansin mo talaga. Dapat. Diba? Dapat mapansin mo talaga. Tapos, syempre, iba yung iba yung SD nun, iba yung film nun. So, ang maganda ron, natutuwa yung kliyente kasi nagkakaroon ng iba't ibang variety yung wedding nila. Diba? So, pwede palang magawa yun ng ganito. Diba? So, yan. Nanonood pala si Jets and Rona, yung mag-asawa. Sobrang friend natin yan, yung dalawang yan. At sobrang galing yan, ang coordinator. Idol din yan. May tanong pa si JC, no? Si JC, nag-iilaw po ba kayo sa preps, sa style nyo? Ayan. Kaya lang, didigay lang ako. Nag-iilaw ka ba, brother? Actually, sometimes. Kaya dahil may aperture tayo na binigay ni Gab. Yun. Paano na yung sign contract mo rin sa ibang kumpanya? Wala pa eh. Wala pa. Sige, aperture muna. Aperture. Dahil may binigay sa ating aperture si Gab. Easy. Nakapalingon si Ace eh. Sorry. So, dahil yan nanonood yata si Boss Christian. may mga bagay na parang backlighted eh. Siyempre, dahil dati before, parang siyempre medyo lumalaki yung ilaw, tapos lumiit, tapos lumaki, parang ganyan. So, yun nga, sabi ko nga yung equipment natin yung equipment nowadays binibigay para sa atin eh. Kasi so, nag-iilaw ka? Nag-iilaw ako kasi ang liit lang naman eh. Yes, yung 60 watts? Oo, ang liit lang niya. Tapos yung light stand mo, ang liit. So, ba yung slides na to, mga 6 feet at least lang. bounce ka. Yes. Nakaganda siya. Nakaganda siya ng atmosphere. Yes. Sometimes, syempre, ang hirap naman batakin talaga sa pero syempre... Para pag noisy na yung footage. No, pero syempre, may mga bagay, iniilag mo lang siya. Binibigyan mo lang siya ng magandang pwesto na
sa tingin mo, ito, possible, baka biglang magkaroon ng mga interaction dyan. Tapos biglang maging background niya yung light stand. So, ang pangit. So, nilalagay mo lang siya sa isang lugar na alam mong hindi makaka-distract. May tanong si Boss Pepe. Si Boss Pepe, dapat kasama namin ngayong gabi. Pero galing sa ibang bansa to, di ba? Buti na lang hindi. Pero idol to, si Idol Pepe Fernandez, no? Laging nasa ibang bansa to. May tanong siya, puta, sobrang seryoso nitong tanong na to. Bukod sa akin, sino po ang pinaka-poging photographer na naka-work nyo? Seryosong tanong. Yung ba yung nakalagay niya? Serious question. Sige, sagutin natin yan. Bukod daw sa kanya. Bukod sa kanya? Wala. Siya lang, no? Siya lang, Siya lang. Kaya dapat magpadala ka na ng star. So, ayan, wala kang kaparehas, Pepe Fernandez. May tanong si Luisito, no? Ask ko, how do you deal with studios or creative na nagda-dive ng rate? Kasi in photo and video package with coordination. Eto, sagutin ko to. Bro, walang pakialamanan sa presyo. Actually. Ayun yung thinking ko Kung sobrang galing mo, pero gusto mo, 15K lang yung rate mo, walang problema doon. Dapat hindi tayo nakikilang. Kasi ano nila yun eh. Hindi naman natin sabihin na, minsan sinasabi kasi natin doon sa na binababa mo yung market. Diba? Di ko sa sarili mo, kung ginagawa nila yon, mag-iba ka ng market mo. Diba? Ikaw mag-adjust. Kasi, madaming gumagawa niyan, bro eh. Diba? So, sorry pero yun yung mindset ko, yun yung iniisip ko tungkol diyan, no. Parang hindi tayo dapat nakikialam sa presyo. Wala tayong pakialam kung malugi siya or hindi, 'di ba? Presyo niya yun eh. 'Di ba? So ikaw, sa part ko, pucha, ang baba nito pero ang galing-galing. Gagalingan ko din. 'Di ba? I-step up ko yung game ko para makita yung rate ko nito. 'Di ba? So ikaw, matagal na siyang usapan tinatopic Sometimes minsan biglang may sabi, Jay, i-adjust mo yung pataasin mo pa ng pataasin. So, I guess, parang kontento ko sa ngayon. So, pero ba, ikaw, parehas ng style mo. Pero sobrang dive ng presyo niya. Sobrang dive. Well, I guess, okay lang yun. Hindi naman, okay lang yun sa akin. Okay lang yun. Siguro, isa sa mga motivation na gagawin ko is yung gawa niya. Ayoko maging magkaparehas kami. Gagawa ako ng iba. Kung halimbawa magkaparehas kami, imposible, parehas kami na nasisip. I guess, parehas kami ng gawa dahil ginagaya niya ako. So, ganun lang yung thinking ko. Ano tawa? Diba? Kasi ako, nag-iisip ako Alam ko na wala akong ginagaya Tama. Bakit kami nagkaparehas? Malamang ginaya niya ako. Galing. Yun lang yan. Tama ba? Saka ako, lagi ko iniisip, magkaiba tayo ng market. So, hindi mo ako maapektuhan. Ganun lang. Magkaparehas kami ng dinadissect niya ako So, magkaparehas kami ng gagawin talaga. Ito, meron pa isa. So, magandang tanong ni Robert. Saan? Teka lang. Ano ko muna to. Makalauna daw. Ito si Mark Louie, no? Ito, tropa rin to. Paano po basagin yung mga utak ng ESO na gusto lagi power intro, power move, power shot, power directing, puro couple shy type, no? Yun nga, 'di ba? Pag parang mali yung tinanong niya kasi storya 'to eh. Sagutin ko na lang, syempre. Sige ko na. Kasi parang paano ba? Nakaset sila sa ganun talaga eh. Pag hindi mo ginawa 'yon, parang ako pagbibigyan ko yung siguro mga 1 minute o 30 seconds na may power intro. Pero wag mo asahan na i-upload ko sa Facebook or sa Instagram ko yung ginawa ko na yon. Kasi hindi ko style yun eh. Yes, kaya tayo tanong niya eh. Siyempre kung ikaw yung shooter, gagawin mo yung tama. Kung ikaw yung shooter, gagawin mo kasi shooter ka. Kasi yun yung gustong output ng SO. Di ba? Kumbaga yun yung gusto nilang gawin na style. Kasi marami naman tayong style 'di ba? Meron tayong cinematic, power intro, meron tayong story, meron tayong candy, 'di ba? So wala tayong magagawa diyan. Ikaw diyan, anong take mo doon? Kung shooter ka, halimbawa, ako kinuha mo. Power intro ka, pero hindi ako power intro, 'di ba? So, ayun nga, babalik ulit tayo going back sa start ng
Going back to start. Oh, paano ulit tayo simula? Ano ulit naman tanong mo? Hindi. Hindi, going back, okay. Going back sa start nung sinasabi ko nga, may mga couple sa akin na willing to book na, Je, kaya mo mag-adjust, bigyan mo ako ng intro. And I really like your storytelling, ganyan. Pero bigyan mo ako ng maraming ganap, parang ganyan. So, reject ko siya. So, once na freelancer shooter ka, so kung ano yung, I guess, kung ano yung hanap ng isang studio owner, I guess yung studio owner na yon nakausap niya yung client. And then kung ano yung sinabi sa iyo ng studio owner, I guess yun yung pinangako niya ron sa client. Na wishes dapat gampanan mo. So sometimes sabi ko nga, hindi naman lahat, kung sa tingin niyo lahat ng client is gusto storytelling, I guess wala kayong shoot. O ako lang ang may shoot. Totoo. Di ba? Totoo. So ganun lang yun. So ibig sabihin, hindi lahat ng client gusto ang storytelling. So obviously, wala akong, sometimes marami akong slot na wala akong shoot. So ibig sabihin yan, hindi ako gusto ng client. So sometimes ikaw lang shooter ang gusto ng mayroon ako. Ngayon, kung gusto mo yung gusto ko, sa akin ka mag-shoot. So, parang ganun siguro. Yes, yun. Huwag ka ngayon tumunta sa isang studio owner na ibibigyan ka ng instruction, direction. Wala pa, puro shoot. Hindi ba kailangan ka din? So, huwag ka mag-shoot sa kanya. Kung freelance ka, kailangan mag-adjust. Adjustment. Wala tayong magagawa doon. So, may tanong pa dito. Ito, Si Carlo Gain, sabi niya, Sir Jet, super compose ka daw. Sobrang galing ni Kuya Jet. Naalala daw niya one time, shoot niya raw sa Pearl Farm. Ang dami ng BV na nangyari, bad vibes na nangyari dahil hindi nagpa-function yung coordinator. Pero si Kuya Jet compose pa rin until natapos yung program. Hindi niya nakita. Sinikmurahan ko yung coordinator. Hindi niya nakita. Hindi niya nakita. Sayang. Hindi niya nakita. May tanong si Jason. No? Matagal ko na pong gustong tanongin to. Paano po ginagawa nyo pagka madaming tao sa likod ng backshot ng bride sa Calaruega Church? Yan. Actually, yung mga ganun, sobrang hindi naman tayo pelikula na kaya nating kontrolin ang lahat sometimes. Minsan may mga coordinator na sobrang nakakatuwa na. Ba't ba galit na galit ka sa coordinator? Hindi ako umikat. Hindi, nakakatuwa nga eh. Even hindi nakakatuwa. Hindi, kasi sila yung may mga bagay na may mga boys. Hindi. May pinagdadaanan ka siya. Hindi ako ganun. Joke. Actually, natutuwa ako. Sabi ko ang worst choice. Natutuwa ako sa coordinator kasi ang kakapal ng mukha. Ang kakapal ng mukha na magsumigaw. Oo, alam mo yun, na sumigaw. Hindi, iklaro mo. Yung about backshot. About backshots. Natutuwa ako sa mga coordinator na ayun nga, nakakahiya yun. Kasi sabi ko nga, soft-spoken ako in a way na pagdating sa mga ganun tao, especially hindi ko kilala, para bigyan ko ng, please, alis kayo dyan. Pero natutuwa ako, sobrang pinapraise ko yung mga coordinator na nasa likod na handang sumigaw. Alis po, please, alis po. Yung kaya nila may pag-usap. Kasi ako hindi ko kaya may pag-usap na ganun. Kung ako yung, kaya sobrang praise ko talaga sa coordinator na mga ganun. And may mga coordinator ka sometimes na makikita na soft-spoken na katulad ko rin. No? At hindi mo pwedeng isisi yun sa kanila. Yung sitwasyon na makikita mo na yung tao sa likod, minsan nga yung nauso yung lato-lato, may ganun ako eh. Lato-lato. Pero yun yung paraan na meron akong isang shooter na mababa ang angle. So the reason kapag door opening, meron akong isang... Baba ng angle sa harap. Sa harap, yung harap mababa. So ibig sabihin, kapag mababa siya, even San Agustin example, wag na tayo dun sa maraming taong Calaruega. Yes. Wag na San tayo. Agustin na lang. Real talk. Para matira matibay na. Ito na tayo. San Agustin, punong-puno ng sasakyan. Parking. Pero last time, galing, wala nang parking. Talaga? Na, nice. Okay. Hindi ko turista na lang. Turista na lang. So, okay, going back. Tama yun. Going back, pag bukas ng door opening sa San Agustin, dahil di pa ako nakakapunta, is puno-puno sa sasakyan sa likod. So, the reason kung bakit meron ako isang angle na mababa, nakasahig. So, dalawa yung angle mo. Isang yung main cam na close-up, na normal yung... Normal siya yung point of view. Tapos, isang mababa na nasa sahig. Para at least medyo ang angle tilt up. Pa-tilt up yun. Nice. So, pagbukas ng pintuan is kaya nakikita.
So, it's all about common sense talaga. So, Baga ikaw na mag-adjust, Oo, no? hindi mo pwedeng Wag- sisihin si yung coordinator, si turista, nandoon. So, Tama. ang sisisihin mo yung sarili mo. Wala kang ginawang adjustment. Walang ginawang adjustment. So ano yung mababa mo? Naka-tight ba yun? Wide? Secret yun. Secret yun. Hindi, joke lang. Naka-wide, oh. Minsan, kunyari, depende Kasi sa yung harap mo, distance. tight na yan, Depende sa distance yun. Oo. Kunyari, San Agustin, tapos medyo malapit ako. Gusto ko kasi, ayoko kasi nung nasa harapan ng groom eh. Gusto ko yung parang tabi ako ng groom. Kasi ayoko nung parang may isang parang, ano ba yan, may parang may ano dyan, may tao dyan sa unahan. Sipain ko nga pet niyan. Ganun. So, gusto ko laging nasa tabi ng groom, parang gano'n. So mga 85 mm sometimes, mga gano'n. Pwede. Sakto. Nice. Tapos mababa siya. Oh, pa-shoutout daw yung idol nating director na si Tim De La Paz. Yan. Team De La Paz. Yes, so Brother. idol yan. Yan. I miss you, brother. Oh, shoutout yan. Tsaka masyado daw kay Benji P. Benji Philip. One of the Benji Philip. Yan. One of the best DOP yan. No? Eto, sabi ni Mark Louis, siya yung nagtanong kanina, no? I mean, paano po kung ayaw ng client? Yung, siya yung nagtanong na gusto niya parang laging power intro, ganyan-ganyan. Ayaw ng client. O kung ayaw yung client, medyo off Ayun yung yun. tinatawag na nabudol siya ng studio. Nabudol ng stage. Oo. Actually, yun nga sinasabi ko. The reason kung bakit sabi ko gusto ko may karoon ng affection sa client. Sometimes ayokong ipilit yung negosyo. Ayokong pilit yung pera na meron ako. Parang ganun. So, sometimes, kunyari, kung ikaw naman yung studio na kaya mo mag-adjust para sa ano, bigyan ka ng time para maipag-meeting sa client kung ano yung gusto niya para ma-please mo. And then, kung kumukuha ka lang ng freelancer, kailangan mo yun i-endorse sa kay freelancer. Kasi kawawa rin ng freelancer eh. Tama si Louie ba? Louisito. Tama si Louie. Kawawa naman siya. Sometimes siya yung napapahiya kasi siya yung naka-front. Yung studio owner, nakatalikod lang. Yes. Nag-aabang ng pera. So, kawawa, oo. So, kailangan din yung studio owner be responsible sa mga ganun, oo. So, alamin niya, okay, kung ako yung studio owner na kaya ko namang ding mag-adjust dahil kaya ko naman kumuha ng freelancer na ang atake ganito. So, kailangan niya i-note yun and then endorse sa mga freelancer. Kawawa ang freelancer pagdating sa ganun. Kasi utos po ng boss ko eh. May tanong si Jeff Parto. Jem Parto. Sasagutin ba natin to kay Jem? O kung isa sa buhay daw, sa pelikula yung buhay mo, sino yung gusto mong kontrabida? Ay, Gusto mo artista? sinong artista? Teka, ha? Pass muna tayo ron. Pas muna tayo doon. Eto, may tanong pa si Dondi. Sir Jay Consolacion, if out of town wedding kayo, ano po ang kinukuha nyo po ba na shooter or creative sa lugar na yon or hindi at bakit? Okay. Kumbaga parang pag out of the country or out of town? Siguro, wala naman ako masyadong out of the country. So, kung may mga nag-i-inquire sa, may mga times nagdadasal Out of town, din ako. ba? Gusto ko Ano? may experience Bicol. Out of town, sometimes yun nga. Dahil kaya naman ilipad yung 4 na team ko. So, ang priority ko shooter. Tapos the rest, kung kunyari kukunin ko ron, isang PE. Ano na PE assistant? ang assistant ang kukunin ko kasi kaya kong mas magbigay. Magdala ng shooter kesa sa PA. Kahit naman so, sa ngayon, kung halimbawa hindi naman kaya avail ng client, hindi, hanggang dalawa lang. So, syempre, obviously, hindi ko may bibigay yung booking. Lalo yung baggage, no? Oo. Kami, pagka out of town, like Boracay or ano. So, naghahanap kami doon ng equipment, ng ilaw. Para masusupport yung ano, kasi hindi namin kayang dalhin. Tsaka yung mga, yun nga, yung, syempre, mag-aasikaso ng ilaw. So, sometimes, minsan may mga, kaya napunta ako ng Davao, yan. May mga ibang studio owner na mini-message ko, Jay, I'm willing to help you, parang ganyan. Sometimes, nagiging shooter ko sila. Kailangan ko lang ng PA. Pero syempre, dahil nag-approach sila na gano'n, wala naman silang gagawin sa araw na yon. So, sobrang appreciate ko. And, yun, nagiging mas magaang. So, may question din si ER, no? Tips po sa pagpili ng tamang music song or moments na shoot nyo. Parang ito yan pare. Parang, pag ba nag-SD ka, may naka-ready ka na ng music or hihintayin mo munang may mangyari doon sa event tsaka ka mamimili ng music na bagay? Actually, ganun, So, pre-prod meeting, sometimes, minsan nakikita ko na yung lalaki, no? Nakikita ko na yung babae, yung bride and groom. Na, I mean, yung way of action nila, Jay, sobrang magulo ako, ganyan-ganyan. Pero, on the day ng wedding, sabi ko nga, dahil na-experience ko na maging groom, ito yung dalawa. So, on the day ng wedding, oo nga. So,
Sorry. Okay. Ano nga ba tawag? Ang gulo nga, So, ang gulo, ang nagulo gulo na ako. nga Okay. So, Hindi, gusto ko lang malaman nila anong luto nung mister. medium Medium rare. Thank you. So, yan, going back. Luluto mo na ba? Pucha, 30 minutes pa to bago patapos. Going back Oo, 11:30, 10:30 pa lang. balik tayo kay ER. Kay ER. Oh. So, ano nga ba yung tanong? So, yan, dahil... Music, no? So, sometimes yun nga, dahil na-experience ko na maging groom. So, na-analyze ko minsan yung mga bagay na parang, minsan nakakausap mo yung groom, nakakausap mo yung bride. Sobrang funny nila, sobrang gulo nila. Pero yun nga, on the wedding day, may mga magical experience na hindi mo masasabi. Even si Ian nga nagsasalita ng boss bigla na lang umiyak alam naman natin, napaka-funny boy na ito. Diba? Sobrang makulit. Di umiyak yan, nagja-joke lang. Joker. Pero sa wedding vows, bigla na lang, hindi naintindihan yung sinabi. Ganon yung vows niya. Iyan, naalala mo? Diba? So, pero alam mo siya. So, may mga bagay na para bang ino-note mo na, ito si guy, ito si groom, is funny boy to. Pero yun nga, on the wedding day, may magbabago. So, sometimes, minsan, meron kang dapat backup plan. Yes. So, may mga plano, may mga meeting ka sa plan, may mga plano ka dahil nagkaroon kayo ng free meeting. Sobrang magulo to si groom, etong family niya, ganyan. So, yung execution mo, sigurado ako, masaya to. Pero yun nga, kailangan may plano ka. Meron ka dapat baon na isang score, isang music na paano kung hindi maging ganon. Yes. And then dahil na-experience ko na maging groom, doon ko nire-relay lahat yon. Kasi sabi ko nga, magulo rin naman ako especially kapag ka-close ko. Ganon. Pero sa mismong wedding day ko, bigla na lang kung nagulat ako, ang bilis ko maglakad, para na out of control ako, tumatawa ako na umiiyak. Even yung wedding preps, parang ganon. Nagugulat na lang ako, parang natutulala. So, kaba, ganyan. So, yun yung mga bagay na isang beses mo lang may experience sa buong buhay mo. So, dapat ready ka ron. Yes. So, sa part na yon, yung emotion na yon, dapat planado ka. So, may backup ka na para doon sa napag-meetingan nyo, tapos meron ka na ulit na para kung ano yung mangyari. Ano mangyari, Yes, nice. May tanong si JC. May tanong si Ian. Ano tanong ni Ian? Tanong ni Robert Garcia Sino yung mas pogi? Wala nga. Okay, sige. Ito si JCT, no? Paano po diskarte nyo kapag kasabay nyo mga strobist na photographer? Tanong ni JC. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi, when you say strobist, syempre may mga flash. Okay lang sa akin yun. Kasi, I guess hindi naman all throughout yan, especially during outdoor. So, I guess ano siya. Then mo San Agustin. Marching, umiiyak yung group. Sa akin okay lang din. Parang okay lang kasi wedding yun Wedding siya. Hindi naman siya pwedeng sabihin, siguro magiging foul kung production siya. Kung talagang ano siya, kung nakakasagabal na yung strobist, yung umaharang na talaga sa angle. Pero kung nagpa-flash lang, nakikita lang sa video, parang okay lang naman sa akin. Okay lang sa akin yun yung flash na yun. Walang issue sa akin about doon. So, sa part ko, minsan nga ako, to be honest, para sinasadya ko madalas, minsan gusto ko banggain pa yung shots ko. Binabangga ko pa ginagawa ko pang foreground yung photographer. Yung photographer. Para makita nila, nakita na yung bride, yung shots ng ngumiti yung bride is during photoshoot. Parang documentary style So, Boss JC, okay lang yan, mag-flash kayo. Sa amin, walang kaso yun. Hindi ko alam sa ibang videographer or something. Pero sa amin, kasi wedding yan wala tayong magagawa dyan. Kung kulang man, part namin na mag-provide ng ilaw, pero kung nakukulangan kayo sa ilaw namin, walang problema mag-flash kayo. Sometimes nga, minsan parang kung titignan mo yung logic, parang maturity. Minsan yung mga pelikula, di ba? Makikita mo even teleserye, especially mga Pilipino. May mga minsan makikita mo. Pagkasalan, may hinahire silang extra. Yung extra gagawin is yung mukhang nagbibideo ron, mukhang nagpo-photographer, even hindi marunong kumapit ng camera. Ang gagawin niyang extra, kunyari photographer ka on the day. So, pinapakita mo na ayun talaga yung atmosphere. Yes. Ayan. So, when you say atmosphere, yun nga, marami siya ibig sabihin. Yung atmosphere, ibig sabihin na, yun nga,
okay lang sa akin makita yung coordinator. Okay lang sa akin makita Kasama yung yun photographer. Kasama siya sa atmosphere. kasama oo. sa atmosphere. So, yun nga, even sometimes na, pero syempre kailangan dumating yung, kunyari San Agustin. Sa part ko, kailangan makita yung labas ng San Agustin. Even may mga kalesa, mga tambay dyan. Pero syempre, doon na yung lalabas yung creative shots mo na kailangan shoot mo siya na maganda, elegant. Ito importante yung sagot ni Robert, no? Ito, para sa mga ano. Question, may pangarap ka din ba sa staff mo or if kaya ibigay katulad ng narating mo? Depende sa kanila. Actually, all out naman ako eh. Lahat ng anong ko, sinasabi ko sa kanila. Pero sometimes, iba talaga. Hindi talaga pare-parehas ang... Hindi talaga parehas ang... Kasi para sa akin, discard na nung tao yan. Kasi pwede ka naman magtayo ng studio mo para ma-adbot mo yung depende. pangarap mo. Hindi ako makapagsabi niyan, ikaw mismo. Yung tao na mismo yan. Tao na mismo eh. Hindi ako eh. Kasi sometimes yung... Kung gaano kalakas yung loob mo. Hindi naman ako nagiging madamot eh. Kasi alam naman natin ang studio owner. Kung halimbawa madali ang maging studio owner, lahat tayo studio owner. I guess. So, I guess may mga bagay na para bang kakayanan ng isang tao is bilang isang studio owner. May kakayanan ng isang tao bilang maging isang freelancer. Hindi lahat kaya yon. So, depende sa kakayanan na meron ka. Hindi mo dapat ipukol doon sa studio owner, sa boss mo dahil naging ganito ako. Dahil naging ganyan ka dahil sa sarili mo. Hindi ganun yun. Okay, may tanong si Mark Anthony. Ito kasi may ngayon mayroong mga interview no na nangyayari sa sa wedding, pero para sa akin parang hindi naman pero yun na rin natin. Sir Gia, anong masasabi niyo po sa mga SD now na nagiging question and answer na? Tapos kaya lang umahaba dahil doon kasi ako po fan din talaga ako ng puro story na siksik sa sangkap. So okay. Sometimes ginagawa nila kasing yung interview is part of A-roll, no? A-roll, it means story. Not sure, sa 261 na BC, sa nanonood sa atin, baka may isa dyan na hindi alam kung ano ibig sabihin ng A-roll. Baka may isa dyan, hindi alam yung B-roll. A-roll, it means, siya yung nagkikwento. Kunyari, siya yung muli na naman, isang newscaster na muli na naman tumaas ang bilihin. Ganyan. Ayun ang A-roll, no? So, ang B-roll, So, ang B-roll, it means yung papakita mo yung footage ng mahal na bilihin, bigas. So, B-roll yun. B-roll yun, B-roll yun. Ang A-roll yung sasalita. Sasalita, di ba? So, ngayon, sa storytelling, kailangan mo makakuha ng isang A-roll. So, sometimes, ginagawa yung paraan ng isang videographer or ng editor para makabuo ng istorya. Is interviewin. Kasi minsan, kapos yung bawas, minsan ganito, minsan ganyan. So, ayun. Isang paraan yon. Pero yun nga, sa akin nga, hindi lahat pwedeng ganun eh. So, sometimes, kailangan mo makilala rin. Sabi ko nga, nagkakaroon ako ng initial meeting, balik ulit tayo kung saan ako nagsimula. Nagkakaroon ako ng mga initial meetings. May mga bagay na, ayoko na ini-interview ko, ayoko na ganito. May personal boss kami kasi ito yung gusto kong sabihin. And yung personal boss yun, hindi ko dinita. Kahapon nga lang, walang personal boss eh. And then, baka one of these days, post ko yun. Kasi sila yung couple na, ayaw talaga na mag-personal boss. Personal boss. Ayaw talaga. Maraming couple na ganun. Ayaw talaga. Pero yun, may mga couple na, gusto ko na yung personal boss. Pero ang hate na hate namin, wag mo kami interviewin. Kasi ayoko na on the spot ako. Kasi yung feelings ko is nakalaan to, is for very reserved tong feelings ko. At yung lahat ng sasabihin ko, i-compose ko to dahil sa experience na meron ako. So, hindi dahil sa tanong mo. Hindi ko to i-compose dahil sa tanong mo. So, may mga ganun ako. So, hindi lahat pwedeng execute mo na. And then, dahil style ko is, sabi ko nga, is gusto ko is very organic. Regardless, kahit wala akong interview. Ayoko siyang i-execute as a A-roll. Pero anong masasabi mo ron sa mga nag-i-interview? Wala. Ang masasabi ko ron is... Style nila yun. Style nila yun, sometimes sabi ko, hinahanap yun ng editor para maging A-roll nila. Hindi, tsaka feeling ko kaya ako mag-i-interview dahil gusto rin ng kliyente na napag-meetingan namin. Di ba?
So, parang Isa pa sinabi, yun. parang, uy, gusto ko may interview. Oo. Ganyan. Oo. So, yung mga ganung bagay, yun nga, kailangan mo rin i-inputs yun. Yes. Sometimes baka kailangan mo siyang gawin dahil request pala siya. Yes. So yun, at the end of the day, initial meeting is the best talaga. May question si Jets. As a videographer, ano opinion nyo sa mga photographers who include video or stop motion clips sa mga on-site photo slideshow nila? Hindi ba nape-preempt yung ibang shot nyo, especially when included same moments sa SDE nyo? Okay lang kasi iba pa rin yung iba pa rin ang real time. Kasi Jets ang emotion may pa rin yun. Emotion pa rin yung real time na yan. Jets and Rona. Iba pa rin yun. Sometimes pag nakikita mo yun, well, oo nga, parang ganun. Kunyari, dinampot yung tissue, tapos pinunasan, ganyan, hanggang sa pagpunas ng tissue. Okay lang yun. Pero iba pa rin ang real time, I guess. Yes, tama. Iba pa rin ang real time. Pwede mo rin itanong ibalik. Ibalik. Paano nila lalagay sa album nila yung Paano nila yun? Yun nga. Paano na nalalagay yung... pwede ka na. No? Guys, paano nyo na ilalagay sa album yung video? Okay. Okay. So, baka may chance kayong sagutin nyo, please. I-message nyo rito. I-message nyo rito. Kasi nasagot na namin yung tanong, and tanong naman namin na sagutin nyo. Pero yun, para sa akin parang Boss Jets, parang okay lang naman kasi hindi naman iba pa rin yung composition ng video eh. Yung SDE talaga na puro video. Parang parang filler lang to para hindi umay yung mga tao sa photo lang Sometimes nakikita. nag-iisip lang sila siguro ng kakaiba. Kasi kakaiba. siguro gusto na i-innovate nga. Kasi Yes. sabi ko nga, ang dami ng ganda ng gamit. Ba't hindi mo gagamitin, di ba? So sometimes dati hindi naman lahat pwede mag-stop motion eh. Dahil sa ganda ng equipment ngayon, pwede ka mag-stop motion. Ba't hindi mo kailangan gamitin? Gamitin mo kung ano yung kakayanan ng camera mo. So I guess yun yung mentality ng isang photographer na hindi mo pwedeng tigilan. Hoy, wag kang maganyan. Nakaka-distract ka sa photographer, nakaka-distract ka sa videographer. Hindi pwedeng ganun, no? Maaring naisip niya lang, ang galing ng camera ko, gagawin ko yung kakayanan ng camera ko, ilalabas ko. So, yung mga ganung bagay, hindi mo pwedeng i-kontrahin. Si Kevin sa tanong na ano masasabi mo ron sa mga photo studio na meron ng video team? Well, business Hindi, business yun wala kang magagawa ron, wala kang magagawa. Oo nga, meron kaming stake ngayon. So, ano masasabi nyo na videographer na may stake? Sa videographer na meron kami, abangan nyo, meron kaming damit, clothing. So, Clothing line. So, ano masasabi nyo ron? May question siya na si Jed Dasol. Siguro mga dalawang question na lang entertain natin Sige. kasi medyo mahaba na yung video. Jed Dasol from Davao. Minsan kasi may mga nakasama kami ng mga photographer from Manila. Matagal ba talagang mag-shoot ng bride? Well, yun may mga bride na hindi talaga very isang beses na siya kakasal, hindi naman oriented eh. Pero may mga bride ako na mostly siguro mga 60% o 65% ng bride ko. Na umatin ako ng bride, ayoko ng ganon. Ay, umatin ako ng wedding and naging bridesmaids ako, ayoko ng ganon. So, oriented sila sa nakikita nila. Parang very, observer sila sa nagaganap. Ganun ba talaga? Question nila sa akin. Sabi ko, ganun kasi, actually hindi naman siya standard. Ganun kasi nangyayari dahil, ina-explain ko. Dahil sometimes, ito yung mga kailangan ng photographer na hinahanap ng bride. Ikaw ba, ano ba hinahanap mo? Hindi, ang hinahanap ko is gusto ko ma-enjoy ko yung wedding ko. Gusto ko yung energy ko ma-save para sa wedding ko. Okay, you're in good hands. And then sasabihin ko sa kanya, okay, hindi ako ganon. And then, yun na, doon na papasok kung may photographer ka na ba. Okay, wala pa. So, if you parang need help para mag-provide ako ng ito yung mga photographer na pwede mong pagpilian para dyan. Kasi alam ko kung sino yung photographer na magbibigay sa'yo ng mga konting hihingi sa'yo ng oras. And then kung ang hiling mo is ayaw mo nang kukunin yung oras mo, eto, photographer. Pwede ka mamili dyan. Bahala ka kung sino makasundo mo. So, ayun, importante is dapat kilala mo kasi yung... Kasi baka mamaya, yan talaga yung na-expect ng bride. Oo, eh. Diba? Na, gusto ko glamour, gusto ko power intro. Mo So, dapat matagal siya, talaga i-shoot yun eh. Oo, Diba? kilala mo dapat siya eh. Kasi yun nga, tama. Dahil sa akin kasi sabi ko nga, katulad kanina, gusto ko yung cactus may experience ko. Which is yung experience ng cactus na yun na sinasabi niya sa akin. Yun din yung gusto ko ma-experience ko ng wedding ko na hindi ko na-experience. Ba't ba dahil kay Bunso?
Hindi. Kasi nung time na natin naman, nung time na yon, talaga naubos yung photoshoot nung time na yun. At the same time, tayo nagkakaroon, yung time natin, siguro yung wedding ko is, nandoon tayo sa parang hype ng photoshoot, nandoon tayo sa parang hindi pa matured. Oh. Hindi ko alam na yung cocktails is part yan ng memories ng couple. Oo, syempre. Part pala siya ng malaki ginastos sila dyan sa cocktail. Part pala siya ng memories. And then doon ko na lang na-realize na after nung wedding ko, teka lang. Ano ba nangyari sa wedding ko? Prep, charts, reception. Nag-cocktails ako ah. Alam ko, naghanda ako ng ng fish rocker. Ito, may mga may mga request na rin sa akin ng couple na gusto ko yung cocktail ko, chill lang kami. Kasi doon nila ma-entertain yung mga guests nila eh. Wala nang time yan pa sa reception kasi yung reception, nakaupo na sila doon sa Diba, nakaupo na sila doon sa upuan nila. So hindi na nakakalapit yung mga guests. Ngayon sa cocktail, yan yung umiikot sila kada table na nasasabi nila, kamusta? Mas magandang i-document yun eh. Kasi natural yung lumalabas eh, di ba? Tsaka siguro hindi sa atin bonus na i-document natin, no? Ang ganda, i-document natin. Pero yung feelings nila, katulad nito, pagbabalikan natin, bro, yung experience ng cocktails, ano na experience ng cocktails ng wedding ko? Masaya kasi nandun lahat yung nandun yung chika kasi hindi ko alam. Di ba? Tatanungin mo ako yung couple, ako yung hindi ko alam pare. After church doon na yung mingle mo sa mga dumating ako reception na eh. Masaya ka. Masaya ang cocktails ko. Hinahanap ko si Ace yung akin. So hindi ko na-experience yung cocktails ko. So yun yung mga bagay na para bang yung video yung kinasal sila hindi about sa video eh. Yes. Hindi sila about sa video. Actually, totoo yun. Hindi ako kinasal para sa video. Kinasal ako dahil gusto ko isang beses lang yun. Sabi ko nga, babalikan natin. Ano ibig sabihin ng gathering? Gathering sa Google, search nyo na lang. Gathering is ano ibig sabihin ng event? Event is gathering ng isang family. So what is wedding? Pag sininaw yung wedding, wedding is nga gathering ng isang dalawa nagmamahalan, ganyan. Tapos hindi nila na-experience yung moment na yon. Yes. So dahil so sometimes hindi aware yung bride and groom doon. Akala kasi nila standard na habang nagko-cocktails dapat photoshoot. Kasi dito naman talaga sa Pilipinas ginawa ang cocktails para sa photoshoot. Para magantay, hindi maboring. Pero I guess dapat baguhin na rin eh. Dapat tayo na mismo. Hindi tayo dapat dun sa trabaho lang natin. Dapat ang trabaho rin natin is maibigay yung experience ng wedding sa couple. Ito nung si John Larry Capilli. Si tropa natin. Teka lang ito, ipa-flash ko. Good evening mga idol. Paano ba gumawa ng identity ng mga trending tiradang kakaiba na tatatak sa isip ng mga tao? Wala eh. Hindi ako gumagawa para maging trending eh. Hindi. Tiradang kakaiba. Kumbaga parang, paano mo ba nagawa yung style mo? Na alam mong papatok sa mga viewers? Well, hindi. Never ko talaga iniisip na papatok sa viewers yung ginagawa ko. Ang inisip ko lang is gusto ko lang ma-experience yung mga bagay na hindi ko na-experience. Sobra. To be honest, guys, parang natutuwa lang ako kasi unti-unti, parang even until now, parang unti-unti nakikilala na dapat pala ganito ang wedding, dapat pala na-enjoy natin yan. Pero kasi ever since naman talaga, hindi naman talaga naiisip ng bride. Ngayon, nagiging question na rin siya. So, sobrang nasaya ako dahil unti-unti nakakapagbigay ako ng konting contribution para maging aware yung couple. Na which is yun yung bagay na hindi ko na-experience nga. Nag-start to dahil sa wedding ko mismo eh. Sabi ko nga, yung cocktails na lang eh. I guess hindi naman napakasarap nung inanda kong cocktails. Parang pili ko nga fish cracker, fish spear, parang mga flakes lang yon. Pero ang pinaka-importante rin is yung magkaroon ka ng mingle na hindi ko na-experience. And meron akong isang college na barkada na sabi, Jeg, nakakatuwa yung cocktails mo. Grabe nakilala ko yung isang barkada mo, ganyan. Talaga ba? Ang ganda ng kwento niya, masaya siya. Pero ako hindi ko masaya kasi hindi ko na-gets. Kasi wala naman ako eh. Hindi ko siya na-encounter. Pagpasok ko sa cocktails, sarado na, patay na ilaw, reception na. Ba't ba sarado ba't ba late ba kayo nag-cocktail? Yun nga, dahil naibigay ko yung oras sa photoshoot at that time kasi wala pa tayo sa pag-iisip na parang
hindi ko pa nagegets yung event, ibig sabihin ng event. Hindi ko Kumbaga pa yung mindset mo nung dati, Oo. okay lang, makikita ko naman sa picture yan, tsaka sa video yan. Gano'n, no? Hindi mo pa nare-realize. Shoot tayo. Hindi mo pa nare-realize. Ganun nga eh. And ganun yung nangyayari sa mga couple nowadays. Hindi nila nagegets kung ano yung ibig sabihin ng nakakatuwa until ngayon na nare-recognize yung ibig sabihin ng dami wedding. ko request sa mga ganyan. Ang Gusto daming ko yung nare-recognize cocktail ko, siya. doon lang yung time ko na ma-entertain yung mga guests ko, nandun ako. Nare-recognize siya. And I guess isa yun sa mga pinupush ko, isa yun sa mga na-share ko sa style. Okay, guys, last question kay Laiko. Si Laiko isang magaling na videographer din 'yan. Inspirational message po for beginners na gustong maging katulad nyo. Gustong maging katulad mo, Boss Je. Ano yung pinaka best advice mo para sa kanila? Ayun, balik ulit tayo. Ayun. Pabalik-balik ka na. Hindi, balik ulit tayo. Oo. Kasi wala eh. At the end of the day, babalik ka talaga eh. Yes. Babalik ka rin sa pinupunto mo eh. Yes. Kasi yung pinaliwanag mo kanina nung una, yun dapat yung mindset ng beginner. Oo. Diba? Kasi yun nga eh. Oo. So ngayon, kung hindi yun ang mindset mo at magaling ka lang videographer, hindi ganun ang magiging execution. Ang execution kasi sa akin is gusto ko ma-experience ng bride. Yung maging bride or yung wedding. Gusto ko ma-experience ng groom yung wedding niya. Sometimes, minsan, dahil sa marami tayong ginagawa na photoshoot, I guess, which is normal na. Pero sometimes, minsan, hindi natin naiisip yung mga bagay na para bang, even wala namang ginagawa si groom. Halika rito, groom. Wala ka namang ginagawa dyan. Ayun yung mga magkakamali minsan ng iba. Yes. Example, kunyari ganito, which is yung wedding ko. One of the best videographers sa industry, si Romel Nicolas. Je, tanda ko to. Sabi sa akin, Je, tara, punta tayo sa labas, shoot tayo, ganyan. And then, hindi ko siya hinayaan. And sabi ko naman, hindi, Mel, bigyan mo lang ako ng pagkakataon dito. Isa lang. Okay lang ako, relax lang ako rito. And then that time, relax lang ako. Tanda ko yun. Wala naman nag-shoot eh. Pero yung time na yun, biglang tumawag sa akin brother ko. And then, nagkaroon kami ng kwentuhan. Ang saya. So imagine, kung yung oras na yun binigay ko sa videographer, so sa tingin nyo kaya naganap yung moment na yun, malamang tatawag sa akin yung brother ko, sasabihin ko, mamaya ka na tumawag, nag-shoot kami. Pero nagkaroon ako ng isang magandang experience, memories, dahil doon, sa oras na yun. At sometimes, minsan, dahil sa dami natin, minsan ganun tayo, wala nang ginagawa, tara, hatakin natin. Pero yung mga bagay na ganun, bigyan nyo rin ng time. Bigyan nyo ng time na para bang mag-moment, mag-muni-muni. Or, I guess hindi naman lahat ng oras na nakatulala si bride is kailangan natin kunin para sa photoshoot natin. So, sometimes may mangyayari eh. Dahil dun sa experience na meron ako, dun ko napapatunayan yun. So, nangyari yung maganda. Even wala nakapag-shoot, pero tanda ko na ikikwento ko ngayon and masaya ako ron. Nice. Ito, ulit tanong na lang para sa sponsor natin. Isang brand o anong brand ba continuous light ang pinakamaganda? Okay. Para sa iyo. Ito, labas mo yung aperture, pero para sa akin, pinakamaganda aperture eh. Okay. Sa iyo, Sigab nagpadala ng 60. Parang magpapadala uli siya ng 60. Feeling ko. Anong pinakamagandang brand sa'yo? Hindi, aperture. Tapos, naririnig na nila yung audio. Ang linaw ng audio natin. Siyempre, ano yung audio? Oliland yan. Oliland. Oliland yan. Ayan. Guys, ayan. Sobrang ganda nung nangyari. Paps, kahit yung mga coordinator, makeup artist, nagsasabi na sobrang ganda nung So, thank you sa mga viewers natin. Pucha, hindi tayo bumaba ng 250 eh. Sobrang dami nanonood. So, mga pamilya ko lahat yan. Oo nga. So, eto, libreng workshop. Para kay, sa inyo lahat, no? Ma-upload naman to sa Monochrome. So, pwede nyo i-review, pwede nyo i-rewind.
Maraming salamat sa mga nagtitiwala. Unang-una yung mga kliyente, yung coordinator, photographer, lahat, no? Para sa amin ni Consolacion, Cinema Works din. So, thank you. Abangan natin next week kung sino yung ilalabas natin, either Paolo Ruiz or Mima ng Weddings at Work. Yun. Katulad nga nung sinabi ko last time, after Mima, magsha-shuffle na tayo ng iba't ibang supplier, photographer, makeup artist, coordinator. So, para marinig din natin yung insight nila. Doon sa mga, syempre, parang sobrang bias naman kung puro videographer lang yung lalabas dito, di ba? So, yun. Follow lang sa page ng Monochrome. Sana maging successful. Wala naman ako hinihinging pera dito. Gusto ko lang talagang magka-stars. Hindi. Ngayon, ginagawa lang namin to kasi gusto namin makatulong sa industriya. Lalo sa mga bago. Na at least nakikita na nila yung mali doon sa industriya at natuturuan natin sila kung paano yung way of thinking ng mga pro, no, ng mga matatagal na sa industriya. Maraming salamat mga idol. See you next week.